Utang na naman! Puro na lang utang! Tuwing magpapakita ang mukha mo rito sa tindahan ko, wala akong ibang naririnig kundi utang! Anong akala mo sa mga tinitinda ko? Kusang dumarami? Binibili ko rin ng mga yan, ano? Ano tingin mo sa sarili mo? Swerte palagi? Hindi ka pa nakakabayad sa una mong inutang eh. Maya ka nga, Janina! Aling Elfa, pasensya na po talaga kayo. Hindi kasi ako nakasahod nung nakaraan sa trabaho ko eh. Kasi po ayaw ka nang marinig yung mga dahilan mong paulit-ulit na lang. Nakakasawa ka na, Janina. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Nung una, naaawa pa ako sa'yo kasi may anak ka. Pero ngayon, nabubwisit na ako. Napipikon na ako sa ginagawa mo. Nagtatrabaho naman po ako at nagsisikap sa buhay. Pero hindi lang po talaga sumasapat eh. Eh ano ngayon? Kasalanan ko ba na hindi yan sumasapat? Ang problema ko lang dito ay yung bayad mo. Wala akong pakialam kung paano mo kinikita ang pera. Kasi ikaw, wala ka rin naman pakialam kung paano ko kinikita ang perang pinantitinda ko rito. Pakiusap lang ha. Huwag ka na mangutang kung hindi mo naman kaya magbayad. Kasi dumarami lang ang utang mo sa akin. Baka dumating ang araw hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Sige na ho, kahit isang sardinas at 1 kilong bigas lang. Kailangan lang po talaga makakain si Bimbo. Kaninang umaga pa po kasi walang kain ng anak ko eh. Yan ka na naman. Ginagamit mo na naman dahilan ng anak mo. Akala mo ba magiging epektibo pa rin sa akin yan? Sa kakaganyan mo, manhid na ang awa ko. Inis na lang ang meron ako para sa inyo mag-ina. Sige na ho, pangako pong magbabayad na po ako kapag nakuha ko na rin po yung sahod ko. Sige na po. Alam mo, Janina, yan kasi ang napapala mo sa pakikipagtana ng maaga. Pinag-aaral ka ng magulang mo, pero anong ginagawa mo? Umayaw ka, nag-asawa ka. Tapos, yung napangasawa mo naman, sira ulo. Walang pangarap sa buhay at walang ibang alam kundi ang pagpapapogi lang. Yan ang naranasan mo. Refleksyon niya ng mga maling desisyon nyo. Dinadamay mo pa yung bata sa kahirapan ng buhay nyo. Kung hindi ka lang sana nagpabuntis nung 14 anyos ka, di sana nag-aaral ka nun at may magandang trabaho ka ngayon. Kayo talaga mga kabataan ngayon, hindi nag-isip. Puro na ng kalandian. Aling Elfa naman, huwag niyo naman po kong sermonan dito. Ang dami po nakakarinig, napapahiya po ako. Ano naman kung marinig nila ang mga ginawa mo sa buhay mo? May mababago ba? Wala! At pasalamat ka pa nga, may nagsesermon sa'yo. Kasi kung wala ako, hindi mo maaalala ang mga pagkakamali mo, Janina. Dumaan din ako sa hirap, Kung anong nakikita mo ngayon, lahat ng pinaghirapan ko. Alam mo kung bakit mabilis akong umangat kumpara sa dati kong buhay? Kasi hindi ko inugaling mangutang. Kasi ang utang, ilulubog ka niyan. Ang utang ay para lang sa mga taong tamad lang maglabas ng pera. Pero kaya nilang magbayad. Ang utang ay hindi para sa mga kagaya mong hirap sa buhay. Ang utang ay demonyo. Hanggat may nalalapitan ka, uutang at uutang ka. Kahit makapagbayad ka, madadagdagan ulit. Lahat ng pinaghihirapan mo sa utang lang mapupunta. Kaya ikaw alam mong hirap ka sa buhay. Huwag kang umasa sa utang. Palagi mong iisipin na mas mahirap mamuhay kapag lagi kang may iniisip na atraso sa ibang tao. Ay nako, Janina. Kaibigan ko mga magulang mo nung nasa San Mateo pa kami. Kilala ko sila. Hindi ka nila tatanggapin kahit na bumalik ka pa. Kaya ikaw, magsikap ka sa buhay mo. Kumanap ka ng mas matinong trabaho para mabuhay kayo ng anak mo. Dahil ikaw na lang ang natitirang pag-asa ninyong dalawa. Hindi na maiwasan ni Janina na mapaiyak. Hindi dahil nasasaktan siya dahil sinisigawan siya ng matandang babae, kundi dahil sa mga sinasabi ni Aling Elfa. Mas lalo niyang napagtanto na marami siyang ginawang maling desisyon noon. Nakakaramdam siya ng panghihinayang. Naisip niya kung hindi lang sana siya naniwala sa matatamis na salita ng lalaking kinasama niya, baka nasa maayos ang buhay niya. Baka kasama niya pa ang kanyang mga magulang. Baka hindi na niya kinailangan pang mangutang.
Pero ngayon, wala na siyang ibang magawa kundi ang manghinayang at magpatuloy sa mahirap nilang buhay. Hindi siya maaaring tumigil dahil meron ding umaasa sa kanya, ang kanyang anak na si Bimbo. Huwag kang umiyak dyan, ha? Hindi kita sinasaktan. Sinasabihan lang kita. Maraming salamat po sa sinabi ninyo. Sige po, aalis na po ako. Sandali! Bakit po? Kunin mo to. Ibalik mo na lang tong kaldero na malinis. Tira namin yan dito. Marami-rami pa yan, ha? Kainin nyo. Hindi yan utang, bigay yan. Pero ang sabi nyo, Diyos ka naman, ang dami pang sinasabi. Kunin mo na at maghapunan na kayo ng anak mo. maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin. Ay nako, bumigay na naman ako. Naglakad na lamang si Janina dala ang kaldero ng kanin na may lamang ulam na nakaplastik. May karamihan ng pagkain na yon kaya nakakasigurado ang babae na masusulit ni Bimbo ang hapunan. Pagkarating niya roon, naabutan niya ang anak na nakatulala sa malayo. Parang malalim ang iniisip nito. Pero batid niyang kapag gano'n ang bata, tiyak na nagugutom na talaga ito. Anak! Anak! Masayang pagkakatawag niya sa bata. Bumakas agad ang kaligayahan sa mata ng batang si Bimbo nang makitang may bitbit ang kanyang ina. Lumapit ang bata at yumakap sa hita ni Janina. Mama, ano pong dala nyo? Anak, bigay ito ni Aling Elfa. Pagkain, anak. Di ba sabi nyo, laging galit si Aling Elfa sa inyo? Bakit niya po kayo binigyan ng pagkain? Anak, lagi siyang galit pero hindi naman ibig sabihin nun masama siyang tao. Kaya nga ito, binigyan niya tayo ng makakain. Tara na, anak. Mama, hindi na ba talaga babalik si Papa? Napatigil si Janina sa tanong na yon ng bata. Yung kasi ang unang beses na nagtanong si Bimbo ng tungkol sa ama nito. Hindi niya alam ang isasagot. Isang taon na rin kasi mula nang iwan sila ni Adonis. Ang paalam lang nito sa kanila ay magtatrabaho sa Maynila. Pero nalaman na lang nila na meron ng ibang kinakasama ang lalaki. Mula noon, hindi na umasa pa ang babaeng si Janina na babalik ang kanyang asawa. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang anak. Anak, ang papa mo, masaya na ang buhay niya. Hayaan na natin siya. Ang mahalaga tayo. Magkasama tayong dalawa. Sabay nating tutuparin ang pangarap mo. Tara na. Alam kong nagugutom ka na rin. Kumakamot na lamang sa ulo ang batang si Bimbo nang pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Masaya at masiglang kumain si Bimbo. Tuwang-tuwa naman si Janina. Masaya rin siya kapag nakikitang nabubusog ang kanyang anak. Matapos nilang kumain, agad na hinugasan ni Janina ang kaldero. Lumabas siya ng bahay para isauli yun. Pero habang naglalakad siya, isang matipunong lalaki ang nakasalubong niya. Hindi niya ito nakita dahil bigla na lamang itong lumitaw sa gilid. Rico! Ay, miss, sorry. Hindi kita nakita eh. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba ako? Natumpa ko kasi tumama ako sa dibdib mo. Sorry hindi ko talaga sinasadya. Alika, tulungan na kita. Hindi na. Kaya ko naman tumayo na mag-isa eh. Pasensya na talaga Hindi ko talaga sinasadya. Oo, ayos lang. Hindi rin naman ako alerto sa dinaraanan ko eh. Sigurado ka bang ayos ka lang? Wala ka bang sugat? Wala ka bang pilay? Sanay na ang katawan ko sa bugbugan. Kaya hindi mo kailangan mag-alala, kuya. Isa pa, hindi mo naman ako kilala eh. Miss, ako ang dahilan kung bakit ka natumba. Kaya malamang mag-alala ako. Baka mamaya may malala ka palang galos tapos hindi mo sinabi sa akin. Di sa akin din babalik yun. Wala nga. Ang kulit mo naman, kuya. Naninigurado lang naman ako eh. O sige na, aalis na ako. Sa susunod kasi tumingin ka rin sa dinaraanan mo. Kasi may mga kagaya ko ring malalim lagi ang iniisip na pwede niyong mabangga.
Naglakad na ang babaeng si Janina patungo sa bahay nila Aling Elfa. Hindi na niya nilingon pa ang lalaki. Ang tagpong yun ay hindi inaasahan ni Janina na magiging dahilan para mas ganahan siya sa buhay. Dahil 1 buwan lang ang nakalipas, hindi niya inakalang magiging kaibigan niya ang lalaking yun. Hindi lang basta kaibigan, kundi meron din siyang espesyal na pagtingin sa lalaki. Pinipigilan niya lang ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mahati ang kanyang atensyon sa dalawa. Hanggat maaari, gusto niyang nakatuon lang siya sa anak. Anak, doon ka na sa loob maglaro. Ako nang bahala maghugas ng mga ito. Sige na. Sigurado po kayo, Mama? Kayo na po maghugas ng plato? Oo, anak. Doon ka na. Hindi mo ito dapat gawin kasi bata ka pa. Maglaro ka lang o kaya naman magbasa ka ng mga libro. Sumunod naman ang batang si Bimbo. Ipinagpatuloy na lamang ni Janina ang kanyang ginagawa. Sa kalagitnaan ng kanyang paghuhugas, biglang dumating ang kaibigan niyang si Eman. Ang lalaking ito ay matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Malapit din naman ito sa kanila. Kung minsan ay ito ang tumutulong sa kanila. Pero mula nang sumama ito kay Adonis, hindi na rin ito makapagbigay ng tulong sa kanilang mag-ina. Oh, Eman, dumating ka na pala. Kumusta ang buhay sa Maynila? Napagang kontrata ko dun eh. Nagka-problema. Yung boss kasi namin nakulong. Kaya yun, lahat ng trabador damay. Napasara yung factory. Paglagyan ba naman ng mga illegal na droga? Ay, siya nga pala. Pasalubong oh. Munting pasalubong yan. Ay, nasan yung inaanak ko? Uy, maraming salamat ha. Si Bimbo nasa loob. Pinaglaro ko muna. Gustong tumulong dito eh. Mabait talaga yung batang si Bimbo no? Buti na lang talaga sa'yo nagmanat, hindi kay Adonis. Siya nga pala. Kaya ako dumiretso dito kasi may ipapaalam ako sa'yo. Ano yun? Dahil napaga natapos yung kontrata namin, si Adonis, uuwi na yun dito. Ha? Bakit siya uuwi rito? Akala ko ba may iba na siyang kinakasama ron? Nung malaman nung bago niya na nanganganib yung trabaho namin, ayun, iniwan na siya. Kaya ngayon ang sabi niya sa akin, uuwi na rin siya rito. Nauna na lang ako ngayon pero tingin ko mamayang gabi nandito na yon. Sa sinabing yun ni Eman ay nabahala ang babaeng si Janina. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay si Ruel. Nahuhulog na kasi siya sa binata. Aminadong ito ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ulit ng lakas para mabuhay. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Magsasalita na sana si Janina nang biglang dumating naman si Ruel. May dala-dala rin itong pagkain. Napatigil yon nang makitang magkausap sila nila ni Eman. May kausap ka pala? Hindi, si Eman to, kaibigan ko. Matalik na kaibigan ng dati kong asawa. Ninong din ni Bimbo. Sino siya? Si Ruel. Manliligaw niya, pre. Manliligaw? Bakit, pre? Bawal ba? Ay, hindi naman. Wala naman ako sinabi. Wala naman problema. Mas pabor pa nga ako eh. Ha? Kung iisipin mong magagalit ako kasi pinagpalit mo yung kaibigan ko, para mo na rin iniisip na siraulo akong tao. Bakit naman ako magagalit? Si Adonis ka, naghanap ng ibang babae nun eh. Ano naman ngayon kung ikaw naman ang maghanap ng ibang lalaki? Karapatan mo rin namang sumaya, no? Tarantado yung kaibigan kong si Adonis na yun eh. Janina, matinutong kaibigan mo ah. Ay, Eman nga pala pre. Alagaan mo tong kumari ko ah. Siraulo yung unang asawa niyan eh. Ruel nga pala pre. Oo naman, aalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Eman, maraming salamat ha. Akala ko huhusgahan mo ko eh. Ano tingin mo sa akin, buwang? Sa dami ng dinanas mong paghihirap, karapatan mo nang sumaya ngayon, no? Di ba, pre? Tama ang kaibigan mo, Janina. Hayaan mo yung Adonis na yon. Akong bahala sa kanya kapag nagkita kami. Nako, magandang sabong to. Parehong macho magtatapat. Naging maayos naman ang usapan na yon para sa kanilang tatlo.
Pero hindi pa rin nawawala para kay Janina ang pagkabahalang baka magkaroon ng gulo. Mga bandang hapon, kasama ni Janina si Ruel patungo sa simbahan. Ito ang unang linggo matapos ang mahabang panahon na may makakasama siyang magsimba. Si Bimbo naman ay iniwan na muna nila kay Eman. Pero ang kanilang tahimik na paglalakad nung hapon na yon ay napalitan ng kaba at takot. Isang matandang lalaki kasi ang bigla na lang lumabas mula sa gilid ng halamanan. Kutob nila, galing yun sa loob ng kagubatan. Merong daladalang briefcase ang matanda. At ang higit nilang napansin ng mga sandaling yon ay ang mga sugat na matandang lalaki. Walang ibang naroon kaya sa kanila ito lumapit. Tulungan niyo ako. Ano pong nangyari sa inyo? Walang ibang masabi ang matanda kundi ang salitang tulong. Kaya naman hindi na sila nagsayang ng oras. Inalalayan nila ang matandang lalaki at dinala nila ito sa tagong lugar sa gubat. Iniupo nila ang matandang lalaki sa malaking ugat ng puno. Hinihingal na ang matanda. Parang kakaunti na lang ay mawawalan na ito ng hininga. Don Conrado ang pangalan ko. Isa akong mayamang negosyante. Kunin niyo ang briefcase na ito. Mas mainam na sa inyo na lamang ito mapunta kaysa sa kapatid kong kahaman. Ikaw Iha, iyon na ito. Ikaw ang karapat-dapat dito. Janina, para daw sa'yo. Ruel, baka naman mapahamak tayo rito. Kapag napunta ito sa kapatid ko, gagamitin niya ito sa kasamaan. Kaya, mas mainam na ikaw na lang ang makinabang nito, Iha. Magagamit mo ito para sa anak mo. Sige na. Ano po kasing nangyari sa inyo? Ang hirap po kasing tumanggap ng ganyan kung hindi naman namin alam kung anong nangyayari. Nalaman nilang may sakit ako. Malapit na akong mawala sa mundo kaya yung kapatid ko. Gustong-gusto na lang akong patayin agad para makuha agad ang yaman ko. Kaya naganap ako ng pwedeng manahan. Pero wala akong makita. Mabutit nakita ko kayo. Ikaw ang karapat dapat, Iya. Sige na, kunin mo na ito. Bago pa tayo maabutan ng mga aswang dito. Teka. Ano pong mga aswang ang sinasabi ninyo? Wala na akong panahon para makapagpaliwanag pa. Nahihirapan na akong huminga. Kunin niyo na ito. Pagkatapos, ilibing niyo ako. Pakiusap. Ibaon niyo ako sa lupa. Ayaw kong mag-iwan ng bakas sa kapatid ko. Sige na. Nagmamakawa ko sa inyo. Para din ito sa kaligtasan ng maraming tao. Pero paano kung... Manong? Hala, Ruel, wala na yata siya. Oo nga, wala ng pulso. Ano ba nangyari sa taong yan? Ang dami niyang sugat oh. Ang lalaki. Parang kalmot ng leon yan, Ruel. Ano kaya? Isubog na natin to sa mga pulis. Hindi pwede. Mapapahama ka. Kapag naalaman to ng maraming tao, madaling malalaman ng kapatid niya kung nasa na tong ibinigay niya sa'yo. Anong gagawin natin? Hindi sundin na lang natin yung sinabi niya. Ibabaon natin siya sa lupa. Ha? Sigurado ka? Wala na naman tayong ibang choice eh. Kailangan nating ilihim to. Bukod sa yun din naman ang gusto niya. Mas yun ang ligtas na paraan. Napatango na lang si Janina, pero aminado siyang nagtitindigan ng mga balahibo niya. Iniwan niyang sandali ang bangkay doon, at pagbalik nila ay meron na silang gamit na panghukay. Hindi na sila nakapagsimba. Inatupag na lamang nila ang paglilibing sa matanda. Habang tinatabunan na nila ang katawan ni Don Conrado, napatigil bigla si Ruel habang nakatingin sa mukha ng matanda. Oh, bakit Ruel? Wala naman. Tara, tapusin na natin to. Pag-uwi natin, saka na lang natin tingnan ang nasa loob ng briefcase na yan. Ruel, tingin mo, ano kaya yung sinabi niya kanina na baka maabutan pa siya ng aswang? May aswang ba talaga rito? Takot ako sa aswang eh. Nung huli kong makakita ng ganon, baby pa si Bimbo.
Tingin ko, nasabi niya lang yun kasi sobrang sakit na ng katawan niya. Sabi kasi nila, kapag malapit ka na rumamatay, kung ano-ano na yung tumatakbo sa isip mo. Parang lutang ka na daw. Pag ganon, parang inaanda ka rin ng katawan mo na malagutan na ng hangin. Ha? Totoo ba? Ganun ba talaga yun? Yun ang sabi. Pero pwede rin naman nating pagbasihan yun. Sige na, magkukay na tayo. Makalipas ng ilang sandali, okay na siguro to. Malalim ng pagkakahukay natin, kaya hindi na siguro siya matutuntun dito. Tama lang ba yung ginawa natin, Ruel? Oo naman, no. Bakit naman hindi? Sinunod natin yung gusto ng matanda. At isa pa, wala naman tayong ginawang masama sa kanya. Tinulungan pa nga natin siya. Pero sadyang yun na lang talaga yung oras niya. Janina, kalma lang. Wala namang nakakita. Isa pa, kahit may makakita, alam ng Diyos na wala tayong ginawa sa matanda na hindi maganda. Tumangon-tangon na lamang ang babae. Makalipas ang ilang minuto, umalis na rin sila doon. Madilim na ang paligid na makabalik na sila sa bahay ni Janina. Lihim nilang naiuwi ang briefcase. Buti na lang din, wala pa si Eman at Bimbo sa bahay. Tiningnan nila ang laman ng briefcase. Nagulat sila nang makitang puro diamante ang mga yon. May kasama rin pera. Meron din mga papeles. At nang basahin nila ang mga nakalagay, mga titulo ng lupa. Nanlalaki ang mga mata ng dalawa. Hindi nila inakala na ganun kalaking yaman ang hawak-hawak nila. Sa kaba na baka merong makakita, inutusan siya ni Ruel na itago na muna yon sa mas ligtas na lugar. Maya-maya lang, natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang may dumating na lalaki. Inabutan sila nitong magkayakap. Nang makita ni Janina ang dating asawa na si Adonis, nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Agad itong lumapit sa kanila. Pilit silang pinaghiwalay. Hinila ni Adonis si Janina palayo kay Ruel. At si Ruel naman, nakatanggap ng sunod-sunod na suntok. Hindi pa nakontento si Adonis. Kumuha ito ng 2x2 sa gilid at ipinalo. Buti na lamang ay nakailag agad ang lalaking si Ruel. Ano ba, Adonis? Tama na yan! Kaya pala hindi mo na ako hinahanap kasi meron ka ng pinalit, ha? Ang kapal na mukha mo magsalita na parang ikaw yung unang naghanap ng iba, di ba? Lumapit naman si Ruel at sinuntok nito si Adonis. Tinamaan ni Ruel ang lalaki sa mata kaya agad itong napaatras. Hindi nagsayang ng pagkakataon si Ruel. Siya naman ang nagpakawala ng maraming suntok sa mukha ng kalaban. Dahil sa ginawa nito, natumba at nahirapang makabangon si Adonis. Umibabaw si Ruel. Pinagsususuntok nito ang siraulong lalaki. Hindi pa ito sana maaawat kung hindi lamang dumating si Eman. Gagi! Nang magkahiwalay ang dalawa, pumagitna na si Eman habang ang batang si Bimbo naman ay iyak ng iyak sa may gilid. Malandi kang babae ka! Nagtrabaho ko sa Maynila para sa atin pero itong sinukli mo? Tumigil ka nga! Akala mo ba hindi ko alam na nagkaroon ka ng bagong kinakasama mo ron? Akala mo ba hindi ko alam kung ano-ano kawalang hiyaan na lang ang ginagawa mo habang nasa malayo ka? 1 taon kang nawala, Adonis! 1 taon! Tapos ngayon, bumalik ka na parang ako pa ang may kasalanan kung bakit nahulog ako sa iba. Malay ko ba kung may bala ka pang bumalik? Malay ko ba kung ako pa din ang mahal mo kasi naghanap ka ng iba? Bakit ka bumalik? Kasi wala ka ng kabit? Kasi iniwan ka na? Wala ka na ring trabaho? Kapal na mukha mong magpakita ulit at tumaktong parang wala kang ginawang kalokohan. Eh ano naman, kung naghanap ako ng iba? Normal naman yun ah. Malayo ako. Wala akong makausap. May pangangailangan ako bilang lalaki na kailangan ko maramdaman. Ano naman masama ron? Narinig mo ba ang sinasabi mo? O baka sabog ka na naman? Lulong ka na naman yata eh. O ikaw, lalaki, umalis ka rito ha. Bahay namin to. Bahay ko to. Ako nagbayad ng bahay na to noon at wala kang inambag. Kaya ikaw ang umalis dito. Abat, tinatarantado mo ba ako? Ako ang ama ni Bimbo. Tapos paalisin mo ako rito? Ano ba pinagmamalaki mo ha? Yang lalaking yan? Bakit? Mas masarap ba yan? Mas marami bang pera yan?
Ano? Si Ruel ang nakasama ko noong mga araw na walang-wala ako. Lahat ng pangangailangan ko, binibigay niya kahit na hindi ko naman hinihingi. Higit sa lahat, sa kanya ko naramdaman ng pagmamahal na kahit kailan, hindi ko naramdaman sa iyo. Kaya Adonis, kung meron pang dapat sisihin kung bakit nagkaganito tayo, ikaw yon. Wala nang iba. Kaya ikaw ang umalis dito bago pa ako tumawag ng mga pulis. Pre, hayaan mo na muna. Mainit pa ang mga ulo nyo eh. Palamig na muna. Isa ka ba? Tarantado ka. Ikaw ang nagsabi kay Janina ng lahat, no? Akala ko ba kaibigan kita? Bakit mo ako nilaglag? Pre naman, ilang buwan kang hindi nagpaparamdam sa kanila eh. Tuwing uuwi ako, kada katapusan, nakikita ko silang mag-ina na naghihirap. Umiiyak lagi ang inaanak ko. Lagi nilang tinatanong ko, nasaan ka? Tingin mo, hindi ako bibigay? Tingin mo, ililihim ko lahat ng mga kagaguhan mo kahit nakikita ko naghihirap sila rito? Wala ka rin naman palang kwentang kaibigan eh. Ikaw ang walang kwentang kaibigan. Wala ka pang kwentang ama at asawa. Ikaw na nga itong may ginawang kalokohan eh. Ikaw pang may ganang gumanyan. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang nagloko rito, pre. Hindi si Janina. Si Janina, hindi yan nagloko. Ginawa niya lahat ng makakaya niya para mabuhay habang ikaw nagpapakasarap ka sa iba. Tapos ngayon nakahanap na ng totoong taong magmamahal sa kanya eh, gaganyan ka. Maliw ka ba? Oo, kaibigan kita, pre. Pero hindi ako yung tipo ng kaibigan na kukonsintihin ka sa kalokohan mo. Hindi tayo pareho. Kung kaya mo maging masama, ako hindi. Dami mong sinasabi. Ang sabihin mo lang, kahit na kailan, hindi ka naman talaga naging totoong kaibigan sa akin. Naging totoo ko sa'yo. Ilang beses kitang sinubukang akayin pabalik sa tama. Pero palagi mo akong tinutulak palayo. Kaya bahala ka sa buhay mo. Wala ka na kaibigan. At parang mukhang wala ka na rin pamilya. Magsama-sama kayong mga wala kayong kwenta. Pagkatapos nyo akong pakinabangan noon, ngayon, iiwan nyo ako? Ha? Pakinabangan? Huwag ka ba, Adonis? Kailan kita pinakinabangan? Ultimong panganganak ko, wala kang naiambag. Kahit man lang sana samahan mo ko noon. Pero wala. Mas pinili mo pa ang mga kaibigan mo sila ulo din. Tama na! Tama na yan! Nakakairita na yung mukha mo. Kahit na palayasin mo ako rito, hindi mo ako pwedeng palisin. Baka nakakalimutan mo, kasal tayo, Janina. Sa mata ng Diyos, tayong dalawa mag-asawa. At hindi kayong dalawa ng lalaking yan. Wala akong pakialam kung ikinasal tayo. Para sa akin, yun ang pinakatangang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Alis ako ngayon, pero babalik ako kayo. Kapag bumalik ako rito, ayoko na makikita ang pagmumukha ng lalaking yan. Kung hindi, ipapadampot kayo sa mga pulis. Kasi nakikiapid siya, oh. O paano? Kagala muna ako, ha. O ikaw lalaki, huwag mong ipagsiksikan ng sarili mo rito. Sampid ka lang. Palis na sana ang lalaking si Adonis nang biglang magsalita ang batang si Bimboy. Lumapit ito sa ama at tumawak sa hita. Pero hinawi lang yun ni Adonis ng malakas ang kamay ng bata. Huwag mo akong hawakan! Wisit ka! Lumabas na lamang ang lalaking si Adonis at padabog pang isinarado ang nabubulok nilang gate. Umiyak na lamang ang batang si Bimbo nang makalapit ito sa kanyang ina. Mama, bakit po galit si Papa? Ayaw na ba niya sa atin? Anak, hindi mo dapat iyakan ng Papa mo. Wala siyang pagpapalaga sa pamilya natin. Hindi siya makakabuti para sa atin. Janina, tingin ko, hindi mo muna dapat sinasabi yan sa bata eh. Hindi niya pa yan kasi maintindihan. Baka lang mag-iba ang pagkakaunawa niya. Tama si Eman. Iyan mo na lang muna kung anong nararamdaman ng bata. Normal naman yan eh. Ama niya pa rin yun, kahit na anong mangyari. Yung wisit na Adonis na yan, ang lakas-lakas pa ng loob na pamunta rito. Paano yan? Hindi siya alis dito kasi kasal nga kayong dalawa. Hindi na muna siguro ako magiging madalas dito para iwas gulo. Pero itutuloy ko pa rin ang panliligaw ko sa iyo, Janina. Hindi niya ako mapipigilan. O paano, Iman?
ikaw na munang bahala sa kanila. Aalis na muna ako para kahit papano mabawasan ang ingay dito. Baka magkagulo na naman eh. Oo, sige pre. Ruel, yung sugat mo sa mukha. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala rito. Madali lang naman to eh. Janina, huwag ka magpapapi sa lalaking yan ha. Bimbo, alagaan mo mama mo ha. Ngumiti na lamang ng malapad ang lalaking si Ruel at saka naglakad na rin palabas ng bahay. Kumuhay pa ito sa kanila nang makalabas na rin. Samantala, napapailing na lamang si Janina dahil sa nangyari. Hindi niya kasi talaga inakala na makakaroon pa ng lakas ng loob ang lalaking si Adonis para humarap sa kanila. Eman, maraming salamat ha. Sus, wala yun. Para ka namang others. Isa ba, inaanak ko naman si Bimbo eh. Kumari din kita. Akong bahala dun kay Adonis. Susubukan ko siyang kausapin. Tumango na lamang ang babaeng si Janina. Nung gabing yon ay hindi umuwi si Adonis. Pero kinaumagahan, nabulabog ang masarap na pagtulog ng mag-ina. Agad na napabangon ng babaeng si Janina na makarinig siya ng mga kalabog sa kusina. Pagtingin niya sa bakuran nila, naroon si Adonis. Masama ang tingin sa kanya. Nagkalat ang mga kaldero sa sahig. Bakit ka ba nag-iingay? Bakit wala na namang kanin? Kung walang kanin, malamang walang nagsaing. Ano ba klaseng tanong yan? Iluso mo ka! O bakit? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo. Ha! Matapang ka na ngayon ha! Ayusin mo lang, Adonis. Hindi na ako yung dating malamya at mainhin na Janina. Kayang-kaya na kitang labanan ngayon. Oo, alma ka lang. Ito naman parang hindi naman mabiro. Kahit na anong gawin mo, hindi mo na may babalik ang dati. Tinuwanan lang siya ni Adonis at saka pumasok na rin sa loob. Sirang-sira ang umagang yun ni Janina. Kaya ang ginawa niya, nang makatulog na si Adonis ay kinuha niya ang anak niya. Dinala niya muna ito kay Eman. Pasensya ka na talaga. Baka kasi kung anong gawin ni Adonis sa kanya sa bahay eh. Kailangan ko kasing pumasok ngayon. Wala namang problema, Mare. Mas mainam nang malayo siya sa ama niya dahil parang wala na sa tamang pag-iisip si Adonis eh. Nakakausap ko kagabi. Tinawanan lang ako. Ewan ko ba sa taong yon? Mama, anong oras po kayo uuwi? Mamayang hapon anak, pero kapag maraming ginagawa, baka gabihin ako. Mama, pasalubong ha? Oo naman, pero magpapakabait ka muna kay ninong mo ha? Opo mama, hindi po ako magpapasaway. Ngumiti na ang babaeng si Janina sa kanyang anak at nagsimula na ring maglakad. Kailangan na kasi niyang pumasok. Tindera siya sa isang maliit na pamilihan sa bayan. Medyo may kalayuan yun sa kanila. Tapos maliit pa ang sahod. Pinagtsatsaga na lamang ni Janina yon dahil hirap din naman kasi siyang makahanap ng ibang trabaho. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Maghapong naging abala ang babae. Pagkatapos ng trabaho, hindi naman sila nasahuran. Ang daming dahilan ng kanilang boss. Kada araw sinasabing nawawala ng pera kaya sa susunod na linggo na lang sila sasahod. Hindi naman sila nakaalma dahil palagi silang tinatakot na hindi ibibigay ang kanilang pinagpaguran. Kaya naman lugmok na umuwi ang babae. Habang naglalakad siya, bigla niyang naisip ang briefcase. Batid niyang makakatulong talaga sa pamilya niya ang laman na meron doon. Pero wala siyang lakas ng loob. Alam niya sanang gamitin yon. Hindi naman kasi niya tinuring na sa kanya yon kahit na pinamana pa ito sa kanya ng namayapang matanda. Nagmamadali siyang makabalik sa kanila. Pero dumating siya roon at inabutan ng hindi inaasahang senaryo. Nakita niya si Adonis na nasa lamesa. Akmang bubuksan na nito ang briefcase. Dali-daling lumapit ang babae at saka tinulak ang kanyang asawa. Pakilamero ka talaga! Bakit mo ako tinulak? Ano bang meron sa briefcase na yan? Wala ka nang pakialam doon! Hoy! Janina! Ako nakakita niya sa silong ng bahay natin. Kaya karapatan kong tingnan lang nasa loob niyan. Akin na! Bigyan mo sa akin! Hindi! Wala akong tiwala sa'yo. Ayaw mong ibigay ha?
Teka nga, sige! Subukan mo manakit! Mayayari ka sa akin talaga! Napalingon silang dalawa sa pintuan nang dumating ang lalaking si Ruel. Papansin na naman to. Mukha namang aswang. Kung tunay kang lalaki, igalang mo ang babae. Sira ulo ka pala eh. Alam mo boy, wala akong balak makipagsuntukan ngayon eh. Kasi aayusin ko ang pamilya ko. Magkakabalikan kami ni Janina. Kasi sayang naman ang kasal namin, di ba? Nag-uusap lang naman kasi kami ngayon. Epal ka na naman. Gusto ko lang naman makita ang laman ng... Akin na yan! Inatago ko lang yan sa kanya. Naiwan ko kahapon. Ha? Sa'yo yan? Bingi ka ba? O sadyang tanga ka lang? Di sa'yo na! Isaksak mo sa baga mo! Kinuha ni Ruel ang briefcase. Tumingin lang ito at sumenyas kay Janina. Pero agad na ring umalis. Nakahinga ng maluwag si Janina. Si Adonis naman ay hindi na rin naman nagkulit pa. Pumasok na lamang ito ng kanilang bahay at saka natulog. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi pa rin nila ginagalaw ang yaman na nasa briefcase. Nagdadalawang isip pa rin ang babae. Pakiramdam niya kasi hindi yun dapat nasa kanila. Nababahala din siya sa maaaring mangyari sa kanila dahil alam naman niyang hinahanap din yun ng kapatid ng matandang namatay. Dagi, ang laking yaman nito, Mari. Sigurado ba kayo mabuting tao yung matandang yun? Di ba sabi nyo, may kapatid nyo na naghahanap din ng yaman na to? Baka naman mapahama kayo nito, ha? Yun na nga iniisip ko eh. Pero hindi ko naman alam kung kanino ko ito ibibigay. Ang sabi kasi niya sa amin bago siya namatay, hindi raw namin to pwedeng ibigay sa kapatid niya. Gagamitin daw kasi ito sa kasamaan. Alam mo ba pre, may weirdong sinabi pa yung matanda. Ang sabi niya, baka raw maabutan pa kami ng mga aswang. Ha? Mga aswang? Oo, mga aswang nga. Pero iniisip ko na lang na baka dala lang yun ng paghihingalo niya. Kaya kung ano-ano na lang ang mga sinasabi. Pero pre, totoo ang mga aswang ha? Kaya posibleng totoo nga yung hinahabol siya ng mga aswang. Ewan ko, ang gulo eh. Basta, itong pera na to, hindi namin alam kung kanino ibibigay. Bakit ba kasi ayaw nyo pang gamitin? Mare, sa'yo naman binigay eh. Hindi ko alam pero masama kasi ang kutob ko rito eh. Parang hindi tama na nasa akin to. Mas hindi rin naman tama na kay Adonis yan. Huminga ng malalim si Janina habang nasa bakuran sila ng bahay ni Eman. Tulog na ang batang si Bimbo sa loob. Habang sila nagiinom ng kaunting alak para magpaantok. Walang balak si Janina na umuwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, nagpalipas ng gabi ang mag-ina sa bahay ni Eman. Ang binata naman sa labas na natulog. Sa papag na nasa bakuran katabi si Ruel. Bumangon ang babae at tumingin siya sa bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron siyang nakitang matandang lalaki na nasa labas. Meron nitong tungkod, pero hindi pa naman ito mukhang mahina. Nakaporma ang matanda na parabang isang mayamang don sa mga pelikula. Meron pang sombrerong bilog. Lumapit si Janina. Buong akala kasi niya ay kakilala ito ni Eman. Magandang umaga po. Ano pong kailangan nyo? Wala naman. Napadaan lang ako. Naglalakad-lakad kasi ako dahil meron lang akong hinahanap na tao. Hindi po kayo magkakilala ni Eman? Hindi. Wala akong kilala rito at hindi rin naman ako nakatira rito. Kailangan ko lang hanapin ang isang tao. At tingin ko nga ay nahanap ko na rin siya. Ganun po ba? Iya, mag-iingat ka palagi, ha? Ngumiti ng makahulugan ng matandang lalaki. Naglakad na rin ito palayo at hindi na muli pang lumingon. Sa hindi naman mapaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kaba ang babae. Wala namang ginawa sa kanya ang nakausap niya, pero nagtindigan ng kanyang mga balahibo. Sino yung kausap mo? Hindi ko rin kilala eh. May hinahanap raw na tao. Hindi naman sinabi kung sino. Mukhang mayaman yun ah. Kaya nga eh, hindi naman taga rito. Nakibit balikat na lamang sila ng mga sandaling yon.
hindi na lamang pinansin ni Janina ang nangyari. Kahit ang totoo, hindi siya mapalagay. Maya-maya pa, habang nagsisibak ng kahoy ang dalawang binata, napatigil sila sa ginagawa nang marinig nilang may tumawag ng pangalan ni Janina sa labas. Paglabas ng babae, nakita niya si Adonis. Meron itong mga pinamiling pagkain, mga gulay at isda na iluluto pa lamang. Janina, bumili ako ng pagkain Tara na sa bahay. Sabay-sabay na tayo kumain. Ang bira naman. Doon ka nakatira, diyan ka natutulog. Sila na ba asawa mo? Ang kulit mo, Adonis. Sinabi ko sa yung hindi ako uuwi ng bahay kung nandoon ka. Ay nako, bahala ka nga. Ang hirap ko namang suyuin. Nagbabago na nga yung tao eh. Tingnan mo Nakahanap kaagad ako ng maayos na trabaho. Ako na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tapos, hindi na rin naman na kita sinasaktan. Hindi na rin naman ako nang bababae. Janina, totoong nagbago na ako. Maniwala ka naman sa akin. Sus, sinabi mo na yan sa akin noon pa. Pero wala naman nangyari. Nababae ka pa rin at nananakit ka pa rin. Noon nga yun. Kaya nga nagbabago na eh. Hindi mo ako masisisi kung ganito ako. Na-trauma na ako sa lahat ng ginawa mo dati. Oo na. Alam ko namang mahirap maniwala na nagbabago na ako eh. At sa bagay, ilang araw pa lang naman ako nandito. Mahirap talaga magtiwala. O siya. Kung ayaw mo umuwi ng bahay, dadalang ko na lang kayo ng pagkain mamaya pag natapos ko ng lutuin to. Naglakad na ang lalaking si Adonis paalis. Napapailing na lamang si Janina. Man, tingin mo totoo yung sinasabi niyang nagbabago na siya? Hindi ko alam. Alam mo kasi kahit magkaibigan kaming matalik dati, ang hirap din talagang basahin ang utak niyan eh. Pero kilala ko si Adonis. Kapag gusto niya, gagawin niya talaga. Pero kapag may bagay siyang gustong baguhin, hindi niya yun nagagawa kaagad. Akala ko ba boto ka sa akin? Baliw, boto naman talaga ako sa iyo eh. Di hamak na mas mabuti ka naman. Ang sinasabi ko lang, wag dapat agad magtiwala si Janina kay Adonis ngayon. Sa dami ng ginawa niyang kalokohan, hindi natin alam kung kailan siya seryoso. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ng babae. Sa totoo lang, iniisip na rin talaga niya na totoo ang pagbabago ng dating asawa. Pero ayaw lang niyang bumigay. Ayaw na niyang magkamali ulit ng desisyon. Mas mahal na niya ngayon si Ruel, ang lalaking nagbigay ulit ng panibagong liwanag sa kanyang buhay. Nung gabing yun, sigurado ka na bang gusto mo siyang makausap? Baka naman bigla ka na namang saktan niya eh. Akong bahala sa kanya. May dala naman akong kutsilyo dito. E di sasaksakin ko siya. Kaya ko naman na ang sarili ko eh. Kailangan ko na talagang linawin sa kanya na hindi na ako babalik sa kanya. Ruel, hanggang dito mo na lang ako ihatid. Sigurado ka ha? Oo, tanaw ko na rin naman yung bahay namin eh. O sige, basta kapag may ginawa na naman si Adonis sa'yo, sumigaw ka lang ha. Naglakad na rin si Janina patungo sa kanilang bahay. 10:00 na ng gabi noon, kaya tahimik lang ang buong paligid. Maaga kasing natutulog ang karamihan sa kanila. Tipikal na oras na ng tulog ng mga taong naninirahan sa probinsya. Paglapit niya sa kanilang bahay, nakita niya si Adonis na nakasandal sa pintuan. Pagtingin niya sa paa nito, napansin niyang dumudugo yun. Anong nangyari sa'yo? O bakit? Nag-aalala ka ba? Tinatanong kita, umayos ka nga. Kanina pa kasi may dalawang lalaking pasilip-silip dito sa bahay eh. Akala ko nga mga inutangan ko sa Maynila. Pero hindi. Nilapitan ko kasi sila eh. Nakipagsagutan ako. Nung nagpang-abot na kami, nagulat ako. Ang bibilis nilang kumilos. Gumagapang din. Tumatalo ng mata sa bubong. Basta, nakakalmot ako ng isa sa paa ko eh. Ayan oh, yan yung kalmot. Ang haba, di ba? Malalim pa. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin ha, pero tingin ko, mga aswang yun eh. Sa sinabing yun ng lalaking si Adonis, nagsalubong ang kilay ng babae. Hindi niya kasi alam kung maniniwala ba siya o hindi. Nagdududa siya hindi dahil hindi siya naniniwalang may aswang,
kundi nagdududa siya dahil hindi siya nagtitiwala sa asawa. Oh, alam ko iniisip mo. Hindi ako sabog ha. Wala akong tinira. Maniwala ka naman sa akin. O sige, dito ka lang. Tatawagin ko si Ruel. Oh, bakit tatawagin mo pa yung tokmol na yon? May alam si Ruel para magamot yung sugat mo. Huwag ka na mag-inarte. Hindi ka na makakarating sa ospital dahil wala ka namang masasakyan. Kahit na banas si Adonis kay Ruel, hindi na rin ito nag-inarte ng magkusang loob itong tulungan siyang linisin ang kanyang sugat. Naturukan na rin siya ng pampamanhid. Nagawa na rin tahiin ang hiwa. Mumurahin lang yung pinantali ko sa'yo kaya huwag ka nang maglikot-likot. Baka maputol. Linisin mo rin yan araw-araw kung ayaw mong mamatay. Langgasin mo ng dahon ng bayabas. Baka iniisip mo ginagawa ko to kasi okay na tayo ha. Kung hindi lang dahil kay Janina, hahayaan na kitang mamatay. Bakit? Tingin mo pumayag ako dahil tropa tayo? Si Janina rin lang ang nagsabi sa akin kaya umuuna lang ako. Ito talaga si Adonis. Sa halip na magpasalamat na lang kung ano-ano pang sinasabi. Eh di salamat. Ano? Masaya ka na? Hoy, Janina, nasaan na pala yung anak natin? Hinatid ko kanina sa nanay ni Eman. Gustong-gusto siya ni Aling Maris kaya doon ka na muna pinatulog. Nilalayo mo ba talaga sa akin ang bata? Totoo ba yung sinasabi mo kanina na aswang ang umatake sa'yo? Ang kulit naman talaga nito. Oo nga, aswang nga. Yun ang inala ko. Eman, hindi ba siya nakatira ng pinagbabawal ng gamot? Lumapit si Eman para amuyin ang lalaki. Umiling-iling yon. Indikasyon na nasa katinuan si Adonis. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga siraulong yun dito sa harapan ng bahay natin Babalik-balik sila Pakiramdam ko, may hinahanap ang mga aswang na yun. Teka nga, buntis ka ba, Janina? Buntis ka siguro no? Sino nga ba? Yang lalaking yan? Tumigil ka nga. Siraulo ka talaga May kilala ko para malaman natin kung may aswang talaga rito sa atin. Bakit kailangan pang alamin kung may aswang Sinabi ko na ngang meron. Kailangan nating malaman para malaman din natin kung anong ginagawa nila sa harapan ng bahay ninyo. May alam akong dahilan kung bakit narito ang mga aswang. Ano? Tingin ko, yung matandang si Don Conrado. Aswang. Aswang din yung kapatid niya. Baka alam na nila na nasa atin yung hinahanap nila. Ngayon ko lang napagtanto, yung sinabi ni Don Conrado, may basehan. Totoo pala talagang hinahabol siya ng mga aswang. Diyos ko, dapat pala sinukunan natin yon. Hindi natin ibibigay yun sa kanila. Dahil kung totoong aswang nga yung kapatid ni Don Conrado, siguradong delikadong mapasakmay nila yung bagay na yon. Baka gamitin nga nila sa kasamaan. Teka. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan, ha? Di ko naman kayo maintindihan. Sa gabing yun, nakakaramdam na ng pagkabahala at pangamba ang babaeng si Janina. Kaya naman, minabuti na lamang niyang manatili sa bahay ni Eman kasama si Ruel. Para sa kanya, mas magiging ligtas siya kung kasama niya si Ruel sa iisang bahay. Iniwan nila si Adonis na mag-isa. Wala na rin naman kasi silang dahilan para samahan pa yon. Nagawa na nila ang dapat gawin. At yun ay ang tulungan ng lalaking gamutin ang sugat. Ayos na kami rito ni Eman. Doon ka na sa kwarto niya. Oo nga, nalinis ko na rin naman yun Sigurado ba kayo dito kayo sa sala? Oo, kaya matulog ka na. Pumasok na ang babae sa silid. Paghiga niya ay nakaramdam na siya agad ng antok. Agad siyang nakatulog. Pero bandang madaling araw ay naalimpungatan siya. Narinig niya kasing nagsasalita si Ruel at Eman. Pagbangon niya, nakita niyang dalawa na may hawak ng tubo. Ano kaya nangyayari? Kanina pa kami nakakaramdam na parang may tao sa bubungan Tingin ko, aswang talaga to. Nalaman na yata niyang nandito tayo. Paano naman nila malalaman na nasa atin yon? Sa amoy. Malakas ang amoy ng mga aswang. Diyos ko, anong gagawin natin? Eman, saan ba nakatira yung sinasabi mong albularyo? Sa kabilang sityo pa Hindi naman natin mapupuntahan kasi pag lumabas tayo,
Baka kung anong mangyari sa atin. Ay nako, buti na lang talaga wala rito si Bimbo. Mari, doon mo lang muna yun iwan kay na mama. Baka madamay pa siya dito. Nakakainis naman kasi matandang yun eh. Mawawala na lang sa mundo, nagpasa pa ng problema sa atin. Ha? Ano na naman yun? Nagtitindigan ng mga balahibo ng babaeng si Janina. Nararamdaman nila ang presensya ng aswang sa may bubungan. Mabigat ang mga paa at naririnig din nila ang malakas na angil. Kaya naman mas lalong tumataas ang level ng kaba ng babae. Hindi niya alam ang gagawin. Para bang sumisikip na rin ang dibdib niya. Dito lang kayo. Bakit? Saan ka pupunta? Sisilipin ko lang sa labas. Uy, wag! Delikado! Baka mapano ka pa dyan. Sisilip lang naman ako. Hindi nagpapigil ang lalaking si Ruel. Dala ng tubo, lumabas siya ng bahay. Pasimple siyang tumingala sa bubungan. Laking gulat nito nang makakita ng isang lalaking nakadapa roon. Sa kabilang parte naman ng bintana ay meron ding lalaki. Hindi nagsayang ng sandali si Ruel. Tumalon nito para abutin ang paa ng isang aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi niya ito tinamaan. Kaya naman agad-agad na gumapang paalis ang aswang na yon kasama ng isa pa. Oh, ano nangyari? Umalis na. Takot naman pala mga yun eh. Diyos ko, ligtas na ba tayo rito? Mukhang kailangan na talaga nating mapuntahan yung albularyo bukas. Napalunok na lamang ng laway ang babaeng si Janina. Pero nung sandaling yon, hindi na rin naman bumalik pa ang mga aswang. Hindi na rin sila nakabalik sa pagtulog. Mulat na mulat ang kanilang mga mata hanggang sa sumikat na nga ang araw. Hindi sila nagsayang ng oras. Agad-agad na rin nilang tinungo ang bahay ng albularyo. Malapit-lapit lang naman yon sa kanila. Pagdating nila, naabutan nila ang matandang lalaki na nagkakapilang sa bakuran. Malayo ang tingin. Hindi pa sila nito napapansin kung hindi ginalaw ni Emma ng malakas ang bakod. Mang Simal! Oh, Herman, ikaw pala. Mang Simal! Eman po, hindi po Herman. Ah, Evan pala. O bakit? Anong sa atin? Bakit may kasama kang mag-asawa? Kabit ka, no? Uy, grabe ka naman, Mang Simal. Hindi naman po ako kabit. At itong kasama ko, hindi naman po mag-asawa. Naglalandian pa lang. Bakit nga ba kayo nandito? Kailangan po kasi namin ng tulong nyo eh. Alam ko kasi na pamilyar kayo sa mga aswang. Ay, mga aswang lang pala eh. Ano? Aswang? Opo. Umayos na pagkakaupo ang matandang lalaki at tumingin sa kanila ng seryoso. Bakit? Inatake ba kayo ng aswang? Buntis ba ang babaeng ito at inaaswang siya? Janina, ikaw na lang siguro magkwento. Pinapasok sila ng matandang lalaki sa loob ng bahay nito. Huminga na muna ng malalim si Janina bago niya tuluyang sabihin kung anuman ang kwento nila. Nang matapos na siya, baka sa mukha ng albularyo ang pagkabahala. Dahil ayon dito, yun ang unang pagkakataon na magkakaroon nga ng aswang sa kanilang lugar. Kung ang dahilan kung bakit sila naririto sa atin ang yaman na kailangan nila, mukhang kailangan nating isuko sa kanilang tinatago ninyo. Kaso Manong, mukhang hindi po magandang ideyang yan eh. Ang sabi sa amin ni Don Conrado, kapag binigay namin sa kapatid niya yung yaman, siguradong magagamit daw yun sa kasamaan. Posibleng gamitin nila ang pera para magparami o kaya mambiktima ng mga tao. Pero kung hindi nyo isosoli yan, mapapahamak naman kayo. Kung ibabaw nyo naman yan sa lupa, kayo at kayo pa rin ang babalikan ng mga aswang. Hindi nyo kilala mga aswang. Kapag meron silang gustong kunin, kailangan nilang makuha. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makuha kung anong gusto nila. Ruel, may punto naman si Mang Sibal eh. Kung naibalik nga natin tong yaman, paano kung mangyari nga yung sinasabi ko? Kung gamitin nga nila sa kasamaan, di mas lalong maraming mapapahamak. Hindi po ako sang-ayon sa ideya niyo, Manong. Ayaw kong may mamatay na mga tao ng dahil lang sa desisyon na ginawa namin. Ay sige, kung ayaw ninyo, ay ang tanging magagawa na lang natin labanan ng mga aswang na yan. Kasi kung hindi kayo papalag,
Lalamunin lang nila kayo ng buhay. Kung ganun nga, palag-palag na lang talaga. Janina, yung anak mo, mas mainam na wag mo na munang kunin sa nanay nitong si Eman. Mas ligtas siya dun eh. Tumango na lamang ang babaeng si Janina, pero bakas pa rin naman sa kanyang muka ang labis na takot at pangamba. Bumalik na rin sila sa bahay nila nung umagang yon. Tinandaan nila lahat ng sinabi sa kanila ni Mang Sibal. Binigyan din sila ng mga pansamantalang pangontra. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nakakampante ang kanilang kalooban. Kinagabihan, Kayo naman muna ang matulog. Ako naman ang magbabantay. Gigisingin ko lang kayo kung sakaling merong aswang. Ayos lang, Mare. Kami na lang ang magbabantay. Kaya naman namin eh. Oo, kami na lang. Matulog ka na kung inaantok ka na. Hindi pa nga ako inaantok. Sige na, patulog na kayo. Ako na ang bahala. O sige, ganito na lang. Ako na muna matutulog. Mamaya, gisingin niyo ako. Ako naman ang papalit sa inyo. O sige, mas mabuti pa nga yung ganyan. O paano? Idlip na muna ako ha. Ngumiti na lamang ang dalawa sa lalaki. Nang sila na lamang ang naiwang gising sa tapat ng hagdanan, tahimik lang nilang binabantayan ang lugar. May nakahanda rin silang itak sa gilid. Saka mo na isipin yung tayo. Ha? Ang ibig ko sabihin, isang tabi na muna natin kung anong meron tayo. Unahin natin itong problema na meron tayo ngayon. Oo, sige. Pero nag-aalala nga ako kasi ang tagal mo nang nanliligo sa akin tapos wala pa rin akong sagot. Anong matagal? 1 buwan at 2 linggo pa lang halos yun. Matagal na ba yun? Nasanay kasi ako noon na 2 araw lang akong niligawan ni Adonis eh. Iba naman si Adonis. Iba rin naman ako. Sa ngayon, huwag kang mabahala kung mapatagal o hindi. Hindi rin naman ako nagmamadali eh. Ang mahalaga naman ngayon, nasa ligtas tayo. Lalong-lalo na ang anak mo. Maraming salamat, Ruela. Ikaw ang nagbigay ng sigla sa buhay ko mula nang makilala kita. Pasalamatan mo ang sarili mo. Naging matatag ka sa mga panahong sarili mo lang ang kaya mong sandalan. Janina, lagi mo lang tatandaan na kailangan mong maging matatag para sa sarili mo at para sa anak mo. Alam mo, naisip ko lang minsan kahit pala ang hirap ng buhay, mas dumadali kapag nagiging masaya tayo. Kaya nga napansin ko yun nung dumating ka sa buhay ko. Naging masaya rin naman ako nung makilala kita eh. Napangiti na lamang ang dalawa ng mga sandaling yon. Marami pa silang napag-usapan. Hindi na rin nila ginising si Eman dahil nalibang na rin sila sa mga pinag-uusapan nila. Walang aswang na nagparamdam ng mga oras na yon. Hindi nila alam kung dahil ba yun sa mga pangontrang dala nila o baka sadyang nagpahinga ang mga yon. Kinaumagahan, handang-handa na sila para ibaon ang briefcase. Pero bago yon, kinailangang umuwi ni Janina sa kanilang bahay para kumuha ng mga panghukay. Kasama niya si Ruel na magtungo sila roon. Pero nang dumating sila, wala silang dinatnan na tao. Wala si Adonis nung sandaling yon. Oh, wala rito yung kumag Baka pumasok sa trabaho. Uy, tingnan mo to. Nilapitan nilang dalawa ang mga bakas ng paa sa putikan. Malalaki ang mga paa. Hindi yun paa ng pangkaraniwang tao lang. Baka yan ang aswang yan? Oo, parang. At teka, di kaya may masamang nangyari sa asawa mo? Bakit naman siya kukulitin? Di ba dapat ako? Hindi ko rin alam Hindi na lamang nila pinansin ng mga bagay na yon. Agad nilang kinuha ang panghukay sa lupa. Pagkatapos ay agad na rin nilang binalikan ang lalaking si Eman. Matapos silang makapag-almusal, umalis na rin sila at nagtungo sa kagubatan. Agad silang naghukay. Dala-dala nila ang briefcase na naglalaman ng yaman ng namayapang si Don Conrado. Bilisan natin. Baka mamaya may makakita sa atin dito. Baka makuha pa itong yaman na to. Magkakanda loko-loko talaga ang lahat. Sige pre. Sige,
Titingnan ko na lang ang paligid kung may tao. Hindi sila nagsayang ng sandali. Agad silang nagukay. Nang lagpas tuhod na ang kanilang nahukay ay sa kanila ibinao ng briefcase. Dali-dali nila itong tinabunan. Nilagyan din nila yon ng mga bato sa ibabaw para hindi mahalatang hinukay. Dakong 10:10 ng umaga, nagpaalam na muna si Ruel sa kanilang dalawa. Naiwan na lamang si Eman at Janina. Habang abala sila sa paglalaga ng karne, isang matandang lalaki na naman ang bigla na lamang tumigil sa tapat ng bakuran nila. Magara pa rin ang suot na matanda. Dala-dala pa rin ito ang tungkod. Hindi maaaring magkamali ang dalaga. Yun pa rin ang matanda na una na niyang nakausap sa parehong lugar. Kilala mo, Mare? Hindi, sino ba yan? Bakit nakatingin sa'yo? Lalapitan ko lang, baka may tatanong na naman. Na naman? Nakausap mo na yan dati? Oo, nung nakaraan. Dumaan siya dito. Tumayo ang dalaga at saka naglakad palapit sa matanda. Nakangiti ito sa kanya. Pero iba ang nararamdaman niya sa ngiting yon. Para bang merong itong ibang pakay. Magandang umaga po. Sino po hinahanap nyo? Ikaw, iha. Ako po. Kilala niyo po ba ako? Hindi kita kilala. Bakit niyo po ako hinahanap? Dahil nasa sayo ang hinahanap ko. Hinahanap na alin po? Ngumiti na naman ang malapad ang matandang lalaki. Nakita pa ni Janina ang malalaki nitong ngipin. Bagay na nakadagdag ng kanyang pagkailang. Iha, ibigay mo na sa akin ang briefcase para wala tayong maging problema. Nang marinig yun ni Janina, agad niyang nakuha kung ano ang nangyayari. Gusto niyang umatras. Gusto niyang sumigaw pero noong mga sandaling yon ay hindi niya magawa. Masyado siyang nilalamon ng kanyang takot at kaba. Nang mapansin ni Emma ng kakaibang ekspresyon ng mukha niya, naisipan na rin ng binata na lumapit sa kanya. Paglapit ni Eman, naglakad na rin ang matandang lalaki palayo. Uy, sino ba yun? Ayos ka lang ba? Namumutla ka oh. Man, yung matandang yon. Tingin ko, siya yung kapatid ni Don Conrado. Alam niyang tungkol sa case. Pinagbabantaan niya ako. Ano? Teka nga. Dito ka lang ah. Dala ang isang itak. Sinubukan ni Emma na habulin ng matandang lalaki. Pero bigo itong maabutan yon. Si Janina naman ay napaupo na lamang sa gilid. Nanginginig siya sa takot. Pinagpapawisan din siya ng malamig. Pakiramdam niya kasi, noong mga sandaling yon, nasa kabilang hukay na ang kanyang paa. Kakaiba ang presensya na matanda. Nakangiti pa lang yun sa kanya, matinding kilabot na agad ang kanyang nararamdaman. Hindi ko na inabutan. Biglang nawala eh. Pare, kalma ka lang. O ito, magtubig ka muna. Kilala na niya ako. Ibig sabihin lang nito, alam na niya kung kanino niya kukunin yung yaman. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman na ako ang iniwanan ng mana ni Don Conrado? Kagaya nga na sinabi ni Roel, baka sa amoy ng briefcase. Malalakas kasi ang pang-amoy ng mga aswang na yan eh. Pero magpasalamat na lang tayo dahil hindi ka niya sinaktan. Siguro wala naman talaga siyang plano na saktan ka. Yung yaman lang talaga yung balak niyang kunin. Maging si Ruel ay nabahala rin ng makabalik na ito. At dahil pakiramdam niya hindi na sila ligtas, minabuti nilang umalis na sa bahay nila Eman. Tumungo sila sa bahay ni Ruel. Malaki ang bahay ni Ruel dahil may kaya ang pamilya nito. Ang kaso nga lang, nakatirik ang bahay nila sa malawak na damuhan. Ang kasunod pang bahay, ilang metro ang layo. Pasensya na kayo sa bahay ko ha. Minsan ko lang din ito mapasyalan kasi nga masyadong nakakabagot dito kapag mag-isa ka lang eh. Kaya pala doon ka sa baryo namin nangungupahan ha? Oo, nakakailang tumira dito eh. Lalo na ngayon, kapag tumira ako dito ng mag-isa, baka hindi naman ako makatulog. Buti na lang kasama ko kayo. Ang laki ng bahay mo. Bigay sa akin to ng mama ko. Ngayon kasi nasa ibang bansa na sila eh. Ako na lang ang hinihintay nila. Nako, paano yan kapag umalis ka na? Maiiwan mo rito si Janina.
Napatingin si Ruel kay Janina ng seryoso. Pero bigla na lang itong napangiti at napailing. Kaya ko bang iwan si Janina? Siyempre hindi, no? Isasama ko yan, pati si Bimbo. Ay, kinilig naman ako doon, Mars. Baliw. Pinapatawa ko lang kayo. Alam niyo naman na nasa peligrong kalagayan tayo ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na araw eh. Kaya habang ligtas tayo, sulitin na natin ang pagtawa natin, di ba? Mga bandang tanghali habang naghahanda na ng pagkain ng dalawa, bigla na lamang sumama ang pakiramdam ng babaeng si Janina. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang nag-init ang kanyang buong katawan. Hindi naman siya nahihilo, pero pakiramdam niya meron siyang pasan-pasan sa katawan dahil sobrang bigat. Nasa loob siya ng silid. Kahit sinarado na niya ang mga bintana at nagkumot na rin siya na makapal, talagang nilalamig pa rin siya. Ginaw na ginawang babae. Yung pakiramdam niya, para siyang maiyakap na yelo habang hinahanginan ng malakas. Hindi na siya makabangon. Bigla ring nanghina ang kanyang tuhod at mabuti na lang dumating si Eman. Oh, Mars, ano nangyayari? Bakit parang lamig na lamig ka yata? Terik naman ang araw sa labas. Pare, hindi ko alam. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko eh. Teka, kukuha lang ako ng gamot. Meron ako sa bag. Kahit na pinainom na siya ng gamot, tila mas lalong lumala pa ang lagnat niya. Dahil sa mga sandaling iyon ay nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo. At ang mas malala pa, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig na matandang lalaki na nakausap niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob na siyang may kinalaman doon ng matandang yon. Alam niyang aswang yon, kaya hindi malabo ang matanda ang may kagagawan kung bakit siya biglang nagkasakit. Eman, tingin ko, kailangan natin papuntahin dito si Mang Sibal. Bakit si Mang Sibal? Di ba dapat itakbo na natin siya sa ospital? Lumala yung kalagayan niya nung pinainom mo siya ng gamot eh. Di kasalanan ko? Hindi, siraulo ka ba? Ang sinasabi ko, kapag binibigyan siya ng gamot, parang pinalalakas lang nito yung sakit niya. Ang kutob ko kasi, yung matandang aswang ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Sige na, magmadali ka na. Puntahan mo na si Mang Sibal. Hindi na nagsayang pa ng sandali ang binatang si Eman. Tumakbo na ito palabas ng bahay. Hindi naman kalayuan ang kanilang baryo mula roon. Kaya makalipas lang ang ilang minuto, nakabalik na ang lalaki kasama si Mang Sibal. Mabuti naman at nandito na kayo kagad. Si Janina kanina pa hindi nagsasalita eh. Kinakausap ko pero walang tugon. Gising siya. Nakatingin lang sa akin. O sige, dalhin niyo ako sa kanya. Agad na nagtungo ang albularyo sa kinaroroonan ng dalaga. Pagtingin nila roon, nakita nilang kulay ubi na ang labi ni Janina. Malimig na rin ang palad. Ayon sa matandang albularyo, madali lang daw gamutin yon. Kaya naman, napanatag na rin ang kalooban ni Ruel at Eman. Kailangan niyo akong tulungan. Lahat ng sasabihin ko, ihanda din niyo. Hindi to pwede kumabot ng 6:00 ng gabi. Mas malakas ang kapangyarihan ng aswang na yon kapag kakagat pa lang ang dilim sa paligid. Inilatag ni Mang Sibal ang lahat ng mga hakbang. Nakinig naman ng dalawa. Agad nilang sinunod na matanda at maya-maya lang nagsimula na rin ang albularyo sa ginagawa nito. Maraming hinahampas na halaman si Mang Sibal sa mukha ni Janina. Nung una, akala ng dalawang binata ay pinagtitripan ni Mang Sibal ang babae. Pero maya-maya lang, nakita na lamang nilang unti-unting nawawala ang pangingitim ng labi ni Janina. Bumaba na rin ang lagnat nito at maya-maya lang nagkaroon na rin ng malay ang babae. Iha, sabihin mo nga sa akin, ano mga nakita mo habang wala kang malay? Madilim. Isang paligid na maraming punong kahoy na lagas na mga dahon. Tapos, meron ako nakitang matandang lalaki. Yung matandang aswang na nakausap ko. Nakita ko siya. Sinasabi niya sa akin na ibigay ko ang yaman. At kung hindi, marami ang mapapahamak. Hanggang panaginip. Nanggugulo pala yung aswang na yun ah. Pero,
Hindi natin pwedeng ibigay. Kasi kahit ibigay naman natin, magugulo pa rin naman sila eh. Mukhang isang gulo ang uusbong. Kailangan natin pagandaan yon. Pero, paano? Ano naman ang magagawa natin laban sa kanila? Mano-mano, patayan kung patayan. Paano kung marami sila? Yun ang problema natin. Kaya ang una kong ipapayo, kung hindi nyo ibibigay ang gusto ng mga aswang, kayo ang umiwas. Kayo ang umalis. Lisanin nyo ang probinsyang ito. Nagkatinginan ng dalawang binata. Napagtanto nila na yun nga lang talaga ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang banta ng mga aswang. Kaya naman, noong bandang gabi at naging maayos na rin ang kalagayan ng babaeng si Janina, wala na silang sinayang na sandali. Lumarga na sila para puntahan ang anak ni Janina na si Bimbo. Habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe gamit ang tricycle ni Mang Sibal, hindi maiwasan ni Janina na hindi kabahan. Nakakadagdag pa ng kanyang takot ang kakaibang lamig na meron ng paligid. Tahimik lamang nilang tinatahak ang daan, pero habang nasa kasagsagan sila, bigla naman pumutok ang gulong ng kanilang sinasakyan. Wala silang nagawa kundi ang mapatigil na lamang sa gilid. Ay nako, nakakainis naman talaga tong si Roger Kung kailan saka pa naputokan ng gulong. May pangalan pa talaga tong tricycle nyo Roger Oo naman. Yung tabo ko nga sa bahay, pangalan nun Cecil Paano yan? Hindi na ba natin mapapaandar yan? Putok na nga ang gulong. Dito pa talaga tayo naputokan ng gulong. Nakakatakot naman dito. Huwag ka mag-alala, iha. May dala naman akong langis ng lana. Malalaman ko kagad kung may aswang sa paligid o wala. Lana ang pangalan ng langis ninyo? Ibig kong sabihin, lana ang tawag sa langis na nakakaramdam ng presensya ng mga aswang. Pwede po pala yung ganon? Ay, oo naman. Basta, marami pang mga gamit sa pang-albularyo ang medyo weirdo kong pakinggan. O paano? Maglakad na lang tayo papuntang terminal. Paano po itong tricycle ninyo? Iiwan na lang siguro muna natin. Babalikan ko na lang kapag naihatid ko na kayo. Sure, kung walang kukuha niyan dito. Sino naman kukuha niyan? Bulok na yan. Tila nagkaroon sila ng bagong pag-asa na biglang may paparating ng truck. Malayo pa man ito ay agad na nila itong pinapara. Pakaway-kaway sila. Naging epektibo naman ito nang tigilan sila ng driver. Pwede ba kaming makisabay kahit nasa likod lang? Papunta lang kami sa terminal. Mag-aabot na lang kami ng kahit na magkano kung pwede. Nagkatinginan ng driver at pahinante. Tumango na lamang ang mga yon bilang tugon. Hindi naman sila nag-atubili pang umakyat. Buti na lang talaga hulog ng langit tong truck na ito. Mama, makakarating po ba tayo kapag ito po yung sinakyan natin? Oo naman anak, kahit na anong sasakyan na may gulong makakarating tayo. Huwag ka mag-alala, Bimbo. Wala namang masamang mangyayari sa atin Nandito kami para tulungan kayo mag-ina. Nagpapalakas na naman to Tinapik na lamang ni Ruel si Eman sa balikat. Sa mga sumunod pang sandali, nanahimik na muna sila. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto, napapansin nilang tila ba iba na ang kanilang dinaraanan. Biglang tumigil ang truck. Nasa gitna sila ng kalsada na parang matagal nang abandonado. Sumilip si Janina. Pagtingin niya sa driver at painante, iba na ang mukha ng mga yon. Naku, aswang! Aswang? Sino? Yung dalawang lalaki sa loob! Imposible! Bakit hindi kumulo yung langis ko? Agad-agad silang nagsibabaan sa truck. Kinikilabutan ng malala ang babaeng si Janina. Kung ano-ano na kagad ang kanyang naramdaman at naiisip. Magsibal, akala ko ba langis ng lana yan na makakapag-detect ng mga aswang? Nako, maling langis pala itong nadala ko. Langis pala to sa sakit ng tuhod. Lintik na yan Ay nako, pambira naman talaga kayo Mang Sibal Nang makababa na sila, nakalabas na rin ang dalawang aswang sa truck. Dahil sa ilaw ng truck, nakita nila ang anyo ng dalawang lalaki. Para itong mga asong nauulol.
Nakalabas pa ang mahahaba nilang dila. Tik-tik ang mga lintik! Inilabas agad ni Mang Sibal ang kanyang itak, habang dumudukot naman ng kutsilyo si Ruel. Eman, ikaw nang bahala sa mag-ina. Kami narito sa dalawang ito. Sige pre, walang problema. Nagsimula nang lumapit sa kanila ang dalawa. Aminadong ang lalaking si Ruel na kinakabahan din siya. Pero dahil naroon si Janina, lumalakas din ang kanyang loob. Mga ilang sandali lang, nagsimula nang makalapit sa kanila ang dalawang aswang. Nang makabuelo ang mga yon, ay dali-dali itong lumusob. Hindi nagpatinag ang dalawa, lalong-lalo na ang matandang si Mang Sibal. Wala man lang itong nararamdaman na kahit na anong takot. Kaya ang dalawang aswang nagkaroon ng pagkailang na lumapit. Anong akala niya? Mga simpleng tao lang kami? Hindi, mga loko! Pinagtatataga ni Mang Sibal ang mga aswang, habang si Ruel naman ay nagawa niya ring patamaan ng saksak ang isa sa mga yon. Tinatakpan na lamang ni Janina ang mata ng kanyang anak. Mang Sibal, ang galing niyo namang makipaglaban. Sakto lang. Sus, pahambol ka pa ha? Hindi na lumapit sa kanila ang dalawang aswang. Kaya ang ginawa nilang dalawa ay sila na mismo ang lumusob sa mga iyon. Muli nila yung tinamaan. Bumulagta agad ang isa sa kanila, habang ang isa naman ay magtatangkapasahan ng tumakas. Pero ipinukul ni Ruel ang hawak-hawak niyang kutsilyo. Tinamaan ng lalaki sa ulo, kaya agad na rin itong tumumba. Nilapitan nila yon para siguraduhin patay na nga ang dalawa. Nakahinga sila ng maluwag nang mapagtantong nalagutan na ng hininga ang mga yon. Wala na tong dalawa. Mabuti naman at hindi naman pala sila mababangis. Kung ganun magagamit natin tong truck patungong terminal. Ayos! Sa wakas makakarating na tayo ron. Marunong ka ba magmaneho? Ako? Ay, hindi. Ikaw, Eman. Nakto! Pampirang buhay naman talaga to. Walang marunong magmaneho sa atin dito. Tricycle lang ang kaya ko Napakamot na lamang sila ng ulo ng mga sandaling yon. Buong akala kasi nila ay sinuwerte na sila. Mas lalo pala silang minalas. At dahil wala namang may kaya magpaandar ng sasakyan, balik-lakad na lamang sila. Sabi mo lang kapag masakit na ang paa mo ha, kakargahin na lang kita. Hindi na po. Kaya ko pa naman po maglakad. Sigurado ka? Mahaba-haba pang lalakarin natin. Opo, sigurado po ako. Dumaan ang halos 1 oras sa paglalakad. Nakaramdam na rin sila ng pagod. Bibihira na lang ang dumaraan na sasakyan nun. Hindi na rin nila pinapara sa takot na baka biglang aswang na naman ang mga nasa loob ng sasakyan. Nagpahinga sila sa gilid. Naupo sila sa mga punong nakatumba. Sa mga pagkakataong ito, bitbit na ni Ruel ang bata habang masarap na ang tulog. Uy, sige na. Magpahinga na muna tayo sandali. Ako na bahala magbantay. Hindi na, Mang Sibal. Hindi naman tayo matutulog dito Halos nasa 10 minuto na rin silang naroon. Pero sa mga sumunod na sandali, dito na nila napagtanto na nasa tiyak na panganib na pala ang kanilang buhay. Ito na nga ba sinasabi ko Hindi ako maaari magkamali. Aswang yung mga paparating. Iya, tumakas na kayong dalawa ng anak mo. Pero paano kayo? Sige na, kami dalawa na lang dito ni Mang Sibal. Eman, sama mo silang dalawa Sigurado ba kayong kakayanin nyo? Huwag ka na nga magtanong, gawin mo na lang, bilis. Doon na kayo dumaan sa bandang yon. Dalian nyo. Kahit nalabag sa kalooban nilang iwan ng dalawa, sinunod na lamang nila ang utos ng mga yon. Pumasok sila sa kabilang parte ng kagubatan. Hindi sila tumigil sa pagtakbo. Kahit na kumakabog ang dibdib ni Janina, pinipilit niyang tumindig para sa kanyang anak. Hindi na niya iniinda ang panlalambot ng kanyang tuhod ng dahil sa takot. Nang makalayo-layo na sila, ay pansamantala silang tumigil para magpahinga. Namumulikat na rin kasi ang paa ni Janina. Ibaba mo muna si Bimbo. Ituwid mo yung mga hita mo, iilutin ko. Sobrang sakit. Buti na lang ay marunong si Emma ng mga ganoong bagay. Kaya naman madali rin namang naging mabuti ang paa ng babae.
Ang kaso nga lang, sa kanilang kinalalagyan ay nakaramdam din sila ng parabang meron ding ibang naroroon. Sumiksik sila sa gilid. Tinakpan na ni Janina ang bibig ng batang si Bimbo para hindi ito makagawa ng kahit na anong ingay. Pero sadyang kinakapitan sila ng kamalas-malasan sa mga sandaling yon. Bigla na lamang kasing nautot ang batang si Bimbo. Hindi lamang utot, malakas pa ang tunog. At napakabaho. Dahil doon, tuluyan na ngang nabuko ang kanilang pinagtataguan. Nakita sila ng mga aswang. At noong mga sandaling yun, ay lalo silang kinilabutan ng makita ang matandang aswang. Ang matandang una nang nakausap ni Janina sa harap ng bahay nila Eman. Mabuti naman at hindi mo na ako pinahirapan, Iha. Pakiusap, huwag niyo kaming sasaktan. Sasaktan? Sino nagsabing sasaktan ka namin? Hindi kami mananakit, basta gagawin mo lang ang ipinag-uutos ko. Una, kailangan mong ituro sa akin kung nasaan ang yaman ng kuya ko. Alam kong sa iyo napunta ang kayamanan ng kapatid kong napatay namin. Kaya ikaw, kung ayaw mong may masaktan sa inyo, lalong-lalo na ang anak mo, ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Pero hinabilin niya sa akin na kahit na anong mangyari, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo ang kayamanan na yon. Gagamitin niyo daw sa kasamaan yon. Gagamitin namin sa kasamaan? Sinabi niya ba talaga yon? Nakakatawa. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit masama ang tingin niya sa akin. Pero huwag ka mag-alala, Iha. Wala namang pupuntahan na kasamaan ng kayamanan. Kailangan ko lang talaga yon para simulan ng mga negosyong nasa isip ko. Nililin lang niya lang tayo. Baka manahimik ka! Hindi ka kasali sa usapan. Itikom mo yung bibig mo kung ayaw mong ipalapa kita sa mga kasama ka. Natamimi ang lalaking si Eman. Natatakot din ito sa maaaring gawin sa kanya ng mga aswang. Yeah, kailangan ko na ang sagot mo. Ituturo mo ba sa akin kung nasaan ang yaman o masasaktan ang pinakamamahal mong anak? Mama, nakakatakot naman po sila. Sino ba sila? Bata, gusto mo bang magpakilala pa ako sa'yo? Ako nga pala si Dorobo, ang pinuno ng mga aswang at ang kapatid ng matandang pinanggalingan ng yaman na hawak ninyo. Mama, totoo ba sinasabi ng matanda? Huwag mo siyang pansinin, anak. Mama, natatakot po ko. Baka po saktan niya po tayo. Hindi ko hayaan masaktan ka ng isang ito. Akong bahala sa iyo, anak. Ano ba? Umahaba na ang usapan. Kung hindi ka sasagot ng maayos, papatayin ko na ang anak mong yan. Wag! Sasabihin ko na. Sasabihin ko na kung nasa namin ibinao ng yaman. Sasabihin mo rin pala, ang dami mo pang idinaldal. Biglang hinaltak ng mga aswang ang babae. Susunod sana si Eman pero hinarangan ito ng matandang si Dorobo. Hayaan ko kayong makatakas gaya ng sinabi ko kanina. Kaya wag na kayong makialam. Ang kailangan lang namin ay siya. Huwag niyo siyang sasaktan. Nakikiusap ako. Manong, huwag niyo pong saktan nanay ko. Parang awa niyo na po. Siya na lang po ang pamilya ko eh. Nako, dinadaan niyo ako sa iyak. Huwag ka maglala. Hindi naman siya masasaktan kung wala siyang gagawin ay kagagalit ko. Hindi na nakasunod pa si Eman. Dinala na ng mga aswang ang babaeng si Janina. Sa mga pagkakataong ito, pakiramdam ni Janina ay yun na rin ang huling sandali niya sa mundo. Ilang oras din siyang kinakaladkad ng mga yon. Nang makarating na sila sa mismong parte ng gubat kung saan nakabao ng yaman, biglang humaba ang kuko ng matandang si Dorobo. Itinutok yun sa kanyang leeg at nagbanta. Kapag may ginawa kang hindi maganda, mayayari ka sa akin. Sumunod ka lang. Ituro mo sa amin kung nasaan ang yaman at doon lang matatapos ang usapan natin. Nandito na nga tayo. Kaladkad pa kayo ng kaladkad. Nasaan? Diyan sa ilalim ng mga batong yan. Ano pang hinihintay niyo? Hukayin niyo na yan! Nagmamadali ang mga aswang. Kinalkal nila ang lupa. At makalipas nga lang ng halos 5 minuto, nakita na nila ang isang briefcase.
Agad itong kinuha ni Dorobo. Tinapatan ng ilaw. Tila abot hanggang langit ang ngiti nito nang makita ang mga diamante sa loob, pera at mga mahalagang papeles. Sa tagal lang inintay ko, ngayon ko lang malalasap ang tunay na kaginhawaan. Sa wakas, magagawa na natin ang lahat ng binabalak natin. Mas magiging marami na rin tayo. May pera na tayo eh. Ang sabi mo hindi mo gagamitin sa kasamaan yan. At sinong nagsabi na dapat kang maniwala sa isang aswang na kagaya ko? Ibig sabihin, hindi ka susunod sa napag-usapan? Abay malamang hindi. Sino ka ba para pasunurin ang pinuno ng mga aswang? Napakasama mo naman. Paano mo kinakaya na gamitin ang perang hindi naman sa'yo? Wala ka ng pakialam. Kapatid ko si Coronado, kaya ako lang ang nag-iisang pwedeng makinabang dito. Naibigay ko na sa'yo ang kailangan nyo. Patakasin nyo na ako. Patakasin? Sige. Takas na! Sinamantala ni Janina ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo. Hindi na niya nilingon pa ang mga aswang. Nang makalabas na siya ng kagubatan, dumiretso na muna siya sa kanilang bahay. Nang dumating siya roon, inabutan niya si Adonis na kalmadong nagluluto ng kung ano. Napatayo ang binata nang makita siyang natataranta. Oh, nasabi ko na nga be. Babalik ka rin sa piling ko eh. Ano? Namimiss mo yakap ko at talik ano? Pwede ba? Manahimik ka na nga sa kakaganyan mo. Yung briefcase, nakuha na ng mga aswang. Ano? Paano nangyari yun? Saan niyo ba nilagay? Hindi ko alam kung nasaan na sila Ruel, si Eman at pati ang anak natin. Kinuha ko ng mga aswang. Sana nasa mabuting kalagayan lang sila. Yan! Katangahan mo kasi! Kakasama mo dyan kay Ruel eh, napapahamak na ang buhay ninyo. Kung sa akin ka na lang kasi sumama, edi walang magiging problema. Tingnan mo ko, ang kalmado ng buhay. Hindi ko kailangan ng mga sinasabi mo. Manahimik ka nga muna. Eh bakit ka pa umuwi dito? Malamang bahay ko to. Bakit? Bahay mo ba to? Kumalma ka nga kasi muna. Masyado kang tensyonado eh. Baliw ka ba? Nasa panganib ang buhay natin tapos ako nandito. Sinong hindi matataranta? Palibasa kasi ikaw, wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo, no? Napakawalang kwenta mong asawa at ama. Yan ka na naman, Janine. Tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Bakit? Hindi ba totoo? Oo nga, totoo nga. Pero huwag mo nang ulit-ulitin. Sinusubukan ko na nga magbago eh. Sus, wala ka ng pag-asa magbago. Ilang beses ka nang binigyan ng chance na magbago pero mas lalo ka lang lumala. Kaya ikaw, wag mo akong paandaran ng mga ganyan mo. Hindi mo na ako mauuto, no? O na. Hindi naman kita mapipilit na maniwala eh. Basta ako, alam ko sa sarili ko na nagbago na ako. O ano, kumain ka na ba? Malapit ko na maluto tong kamote. Kumain ka mag-isa mo. Paano ko makakakain kung alam kong nasa alanganin ang kalagayan ng anak natin? Pag natapos na tayong kumain, tutulungan kitang hanapin sila. Sa unang pagkakataon, nakasundo ni Janina ang kanyang asawa. Naninibago siya kay Adonis. Hindi kasi ito nagpapakasira ulo ng mga sandaling yon. Nung sinabi niyang magseryoso, naging seryoso nga talaga ang lalaki. Tahimik lang yon habang tinatahak nila ang daan. Hindi man lang siya nito nililingon. Nakatuon lamang ang atensyon sa lugar na kanilang dinaraanan. Totoo ba ito? Ang alin? Ito pinapakita mo? Mukha ba tong panaginip? Hindi ako sanay na mabait ka't matino eh. Eh tingin mo sa akin masamang tao. Pero kung sa bagay, hindi naman kita masisisi kung gano'n ang tingin mo sa akin. Wala rin naman kasi akong ginagawang matino dati eh. Pero salamat kasi tinutulungan mo ako. Tinutulungan kita kasi gusto ko makabawi sa anak natin. Sa iyo kasi, malabong makabawi na ako. Pero gagawin ko lang yung makakaya ko para makatulong ako sa inyo. Adonis, pasensya ka na pero wala na talaga eh. Di naman ako umaasa eh. Ano bang labang ko doon kay Ruel? Matino yun. Ako hindi. Ang dami kong kagaguhan na ginawa. Totoo nga yung sinasabi nila no na nasa huli talaga yung pagsisisi.
Pero hindi pa huli ang lahat, Adonis. Pwede ka pa naman magpakatino eh. Malay mo, sa pagbabago na ginagawa mo, magkaroon ka ng bagong babae sa buhay mo. Hindi naman ako nagbabago para magkaroon ulit ng makakama tuwing gabi. Nagbabago ako para pwede akong maikwento ni Bimbo sa ibang bata na yung ama niya, mabuting tao. Ayokong asarin o tuksuin siya ng mga kalaro niya dahil lang may tatay siyang babayero at walang silbi. Nakakainis kasi yun no? Kung kailan ang dami mong nagawang mali, saka mo pa talaga mapagtatanto yung kahalagaan ng mga tao sa paligid mo. Nagbabago ka na nga talaga. Oh, wag ka munang matuwa. Saka muna ako purihin kapag may nagawa na talaga akong tama para sa anak natin. Pero sa'yo, iisip ako ng ibang paraan para makabawi. Hindi na para bumalik ka sa akin kundi para na lang maiparamdam ko sa'yo na mahalaga ka rin sa akin. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Tila nagkaroon ng kaunting ilangan. Hindi kasi talaga sanay ang dalaga na nakakausap niya sa ganoong paraan si Adonis. Pero ganun pa man, ipinagpapasalamat na lamang niya na sa mga sandaling yon kakampi niya si Adonis. Hinila na lamang ni Adonis bigla ang babae papunta sa may gilid nang may narinig silang malakas na sigawan ng mga aswang. Tila ba galit na galit. Mga aswang yun pero bakit parang nagwawala sila? Ibinigay ko na nga sa kanila yung yaman na kailangan nila. Huwag mo na silang intindihin. Ang mahalaga ngayon, kailangan nating mahanap ang anak natin. Pero paano natin sila mahanap kung pag-alagala naman sila sa gubat? Kaya kailangan natin mag-ingat. Kasi kung tatanga-tanga tayo, di mamamatay tayo ng maaga. Pero kung ikaw ang kasamang mamamatay, baka masaya akong matitigok. Ay naku, umayos ka nga. Yan ka na naman eh. Pinapatawan lang kita. Masyado kang seryoso Pinakinggan lamang nila ang mga aswang na tila nagngangalit. Halos 5 minuto rin nila yung naririnig. Nang mawala na ang mga ingay, hindi na rin sila nag-atubili pang umalis sa kanilang kinalalagyan. Sa gilid ng kalsada lamang sila naglalakad. Nagawa naman nilang makalagpas doon. Maswerte ding nakita nila sila Eman sa isang lumang terminal ng tricycle na di rin namang kalayuan sa kanilang baryo. Nagtago na muna sila roon. Mama, mabuti naman po't ligtas ka. Niligtas ka po ba ni Papa? Bimbo, anak. Hindi ko niligtas ang mama mo. Umuwi lang siya ng bahay ng ligtas. Janina, ano nangyari? Bakit kasama mo tong si Adonis? Uy, kung maka-Adonis to parang hindi tropa. Nung mabigay ko na yung yaman nila, pinatakas nila ako at nakauwi ako sa atin. Naabutan ko si Adonis sa bahay namin na nandun. Nagkusang loob na siyang samaan ako Hindi ko rin naman kasi kayang lumakad na mag-isa. Natatakot ako sa aswang. Huwag kang mag-alala, Eman. Hindi naman ako sasama sa inyo para magtarantado Sumama ako dito para sa anak namin. Totoo ba yun? O baka nilalagnat ka lang, pre? Totoo na to. Gusto kong bumawi sa anak namin. Sabi ko na nga ba, mabait si Papa O, kita mo yan, pre Kahit sira ulo ka, tingin sa'yo ng anak mo mabuti kang tao. Kaya sana tuloy-tuloy na yan Sos, hindi mo naman kailangan sabihin niya sa akin, pre. Kaya ko naman magbago mag-isa Sila Roel at Mang Sibal, hindi niyo ba sila nakita? Hindi ko na rin naman sila inanap. Inisip ko na lang tong si Bimbo Ano ba kasi ang napag-usapan ninyo? Ang dapat kasi aalis na kami dito sa atin. Pero bigla naman nagkaroon ng ilang beses na aberya kaya wala rin nangyari. Dapat nagsabi kayo sa akin. Pwede naman akong manghiram ng sasakyan sa mga tropa Malay ba naman namin kung sira ulo ka pa rin? Tara, bumalik tayo sa atin. Pupuntahan ko yung tropa. Merong jeep yon. Close jeep siya. Kaya hindi naman tayo agad mapapasok ng mga aswang o sakali. Paano si Roel at si Mang Sibal? Kung sakali bang madaanan natin, hindi sama natin. Pero kung hindi, wala na tayo magagawa. Hindi natin sila pwedeng iwan. Tinulungan din nila kami para makaligtas kami. Janina, isipin mo na lang si Bimbo. Kung hihintayin pa natin sila, nasasayang ang kahit isang segundo na sana nasa ligtas ng kalagayan ng anak natin. Janina, Mars, sa ngayon, sangayon ako kay pare. Si Bimbo kasi ang pinakadiyado sa sitwasyon na to
Napatango na lamang ang babaeng si Janina. O sige, ganito na lang pala. Dumito lang muna kayo. Ako na lang ang babalik sa atin para kahit papaano hindi makahalata mga aswang. Nagtataka ako. Di ba nabigay mo na yung yaman? Bakit natatakot pa tayo sa kanila Wala naman na tayong atraso. Kanina nga, narinig namin sila sa gubat. Parang galit na galit sila Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. O sige na. Aalis na ako. Baka mamaya umalis pa yung tropa ko. Wala pa tayong masakyan. Papa, mag-iingat ka po Ha? Ako pa ba anak? Agad nang umalis ang lalaking si Adonis, habang sila Janina naman ay naiwan sa kanilang pinagtataguan. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaba ang babaeng si Janina. Kahit na maraming atraso sa kanya si Adonis, hindi niya may kakaila na kahit na papaano ay meron siyang nararamdamang pag-aalala. Uy, mukhang nalilito ka na naman Nakita mo lang na mabait si Adonis Baliw, ano pinagsasabi mo? Masaya lang ako kasi nakikita ko siyang matino. Kahit na kailan kasi, hindi ko naisip na makikita ko pa yung ganyan niyang side. Ganyan na ganyan kasi siya nung bago pa lang kami makakilala Kung sa bagay, ako rin Ngayon ko lang nakita na ganyan siya. Nakakatuwa. Sana ganun na lang siya palagi no? Huminga na lamang ng malalim si Janina, pero sa kabilang banda, napangiti na lang siya ng palihim. Masaya siya sa nakikita niya kay Adonis, pero si Ruel na ang nilalaman ng kanyang puso. Makalipas ang halos isang oras, hindi pa rin nakakabalik ang lalaking si Adonis. Kinakabahan na sila na baka merong nangyaring masama. Hindi na mapakali si Janina. Naiiyak na rin ang batang si Bimbo. Pero nabuhayan sila ng dugo na makita nila ang isang jeep na paparating. Bumusina pa yun ng ilang beses. Sakay na, bilis! Wala silang sinayang na sandali. Nagmamadali silang makapasok ng jeep. Sinarado nila ng maigi ang pintuan. Sa puntong ito ay nawala na ang pangamba ni Janina. Pre, marunong ko ba talaga magmaneho? Oo, baliw ka ba? Di ba, driver ako doon sa isang trabaho na pinasukan natin? Ay, oo nga pala. Pare, magaling magmaneho nga pala itong asawa mo. Tahimik lamang si Janina noong mga oras na yon. Ilang sandali lang ay nagsimula na rin silang bumiyahe. Mapayapa na sana ang kanilang sandali pero napatigil na lamang sila nang makitang may mga punong nakabagsak na nakaharang sa kanilang daraanan. Lintik, ano ba mga puno na to? Bakit nakaharang? Hindi naman bumagyo para humarang sila dyan Pre, masama ako tubo nito. Bakit? Tingin ko, kagagawan to ng aswang. Sa sinabing yun ni Eman, otomatikong nagtindigan na naman ang balahibo ng babaeng si Janina. Muling umarangkada ang kaba sa kanyang kalooban. Pero mas lalo siyang nawindang nang maramdaman nila ang presensya ng mga nilalang. Tila planado ang lahat para sa mga aswang. Para bang alam ng mga yun ang kanilang balak na pagtakas. Umapit kayo! Iniatras agad ni Adonis ang jeep na kanilang sinasakyan. Sabay kabig para makaabante. Nang pinarurot na niya ang sasakyan, nakita nilang naglabasa na ang mga aswang sa paligid. Hinahabol na sila ng mga yon. Ang bibilis tumakbo. Para mga zombie na napapanood lang nila sa mga pelikula. Adonis naman, baka naman mabangga tayo sa sobrang bilis mo. Babagalan ko, baka naman maabutan nila tayo. Mag-ingat ka na lang, pre. Nako, malapit na sila, pre. Malapit na. Pesting yan. Ang bilis naman ng mga to. Yung anak mo natatakot na. Papa, mga bumabangga tayo. Kahit gusto pang ipaharurot ni Adonis ang sasakyan, napilitan na lamang itong bagalan ng kaunti para kahit na papaano ay mawala ang takot ng bata. Pero sa ginawa niya namang yon, ay mas nalagay ang mga sarili nila sa alanganin. Tuluyan na silang naabutan ng mga aswang. Naramdaman na lamang nilang may aswang na sa bubungan. Man, marunong ko ba magmaneho? Bibirayin ko lang yung nasa taas. Pre, hindi ako marunong Pambirang buhay to. Ano na lang bang alam mong gawin? Ako na lang ang bibira. Sisilip na sana si Eman sa bintana pero muntikan na itong mahawakan ng aswang na naroon. Agad itong bumalik sa loob.
Gamit ang bakal na tubo'y pinalo niya ang kamay ng aswang. Hindi nagtagal, bigla na lang nagpagewang-gewang ang jeep. Adonis, ano nangyayari? Nawawalan na ako ng kontrol. Ang dami nila sa bubungan. Pre, magpreno ka! Agad na nagpreno si Adonis. Tumilapo ng mga aswang sa harapan. Nang subukan ni Adonis na magpaharurot ulit, bigla na lamang may tumunog ng malakas sa makina. Dahilan para tumigil ang makina at hindi na sila makaalis. Sa puntong ito, hindi na nila alam ang gagawin. Hindi sila maaaring manatili sa loob dahil mamamatay silang lahat. Kaya naman agad na lumabas si Adonis dala ang bakal na tubo. Pinagahampas nito ang mga aswang na nasa labas. Takbo na! Bilisan niyo na! Paano ka? Takbo na! Diyos ko naman oh! Palis na sana sila Janina pero bigla naman dumating ang aswang na si Dorobo kasamang iba pa nitong mga bataan. Napalibutan na sila ng mga aswang. Wala na silang nagawa kundi ang magdikit-dikit. Ano ba ba ang kailangan niyo sa amin? Huwag ka magsalita na parang wala kang alam. Binato ni Dorobo ang briefcase sa kanilang harapan. Galit na galit ito. Nanlilisik ang mga mata at parang maya-maya lang ay papaslangin na silang lahat. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ibang papeles ang nakalagay dito. Wala rin ang mga diamante. Pero lang ang mga natira. Kakaunting pera. Nasaan ang totoong yaman ng kapatid ko? Ilabas mo! Wala akong kinuha. Nung ipinaon namin ang case na yan, wala kaming binawas dyan kahit na 5. Akala mo ba'y maniniwala ako sa'yo? Ay! Huwag ka lalapit sa kanya! At sino ka naman? Hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, lumayo ka ng kaunti kasi baka mapalo kita ng hawak ko. Ha? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Bigla na lamang nakalapit si Dorobo kay Adonis. Sinakal nito ang lalaki. Namumula na ang mukha ni Adonis nang ibagsak siya ng malakas sa sahig. Tumama ang likod ni Adonis sa semento kaya hindi ito agad nakatayo. Ba't ka? Sinaktan mo ang papa ko! Papa mo pala ang isang ito. Gusto mo bang makita kung paano ko siya unti-unting papatayin? Huwag mo siyang kausapin ng ganyan! Pinilit ni Adonis na makabangon. Kahit na masakit pa rin ang buong katawan nito ay hinarap niya si Dorobo. Ibalik niyo ang yaman na hinahanap ko. Kung hindi, papatayin ko ang batang yan. Sige, subukan mo lang dampian ng kahit ang daliri ang anak ko. Manghihiram ka ng mukha sa aso. Mas lalong ikinagalit ni Dorobo ang sinabing yun ni Adonis. Dahil dito, nakatikim ng suntok ang lalaki. Kahit na matanda na ang aswang nakaharap niya, ramdam na ramdam ni Adonis ang sakit. Para siyang susuka ng dugo. Pakiramdam niya ay may nabali sa kanyang buto. Pre, o naman kasi, manahimik ka na lang. Pakiusap, itigil niyo na ito. Binigay ko ng kailangan ninyo. Hindi ko na problema kung hindi niyo kaya makontento. Baliw ka ba? Paano ko makukontento kung wala naman dyan ang gusto ko makuha? Kung hindi ko makukuha sa inyo ang kailangan ko, abay, mas maigi pang patayin ko na lang itong batang ito! Wala silang nagawa nung biglang makalapit ang matanda sa gilid ng bata. Malakas nitong hinila si Bimbo. Humabang bigla ang kuko ni Dorobo. Itinutok nito ang kuko sa liig ng bata. Wag! Parang awa niyo na. Nakikiusap ako. Ako na lang ang saktan niyo. Huwag niyo idamay pang anak ko. Lumabang ka ng patas! Huwag mong idamay yung mga walang kalaban-laban! Ito ang patas! Ang mawalang kayo ng... Naalarma ang mga aswang na makarinig sila ng malakas na sigawan mula sa gilid. Kahit si Dorobo ay napukaw din ng atensyon. Nakita na lamang nila ang mga taong nanggagaling sa loob ng kagubatan. Nang makita ni Adonis na nawala sa focus sa matandang aswang, madali itong lumapit at saka inagaw ang kanyang anak na si Bimbo. Pero dahil sa kanyang ginawa, nagalit si Dorobo kaya agad nitong kinalmot si Adonis sa likuran. Agad na napahiga ang lalaki. Isusunod na sana sila ng matandang aswang pero dumating naman si Mang Sibal kasama ang mga tao. Pinagtatataga sila at sa sobrang biglaan ng mga pangyayari, hindi na rin nakagawa pa ng pagdepensa ang mga aswang. Marami agad ang nadali sa kanila. Noel! Ngayon na! Bigla na lamang lumabas si Ruel malapit kay Dorobo.
Nagulat ang matandang aswang kaya hindi na rin ito nakailag pa. Tinarak ni Ruel ang isang katana na di umano ibinabad yun sa iba't ibang uri ng likido na pangontra sa aswang. Nang maitarak yun ng lalaki, kitang-kita ang panghihina ng matandang aswang. Sinundan naman din ni Mang Sibal ng isa pang tarak sa bandang dibdib naman. At dahil sa ginawa nito, tuluyan nang bumagsak ang pinuno ng mga aswang. Pasensya na't ngayon lang. Naghanap pa kami ng mga makakasama para tapatan ang bilang nila eh. Saktong-saktong dating ninyo. Si Adonis ba yan? Ano nangyari? Janina, malalim ang tama niya sa likuran. Ang daming dugong lumalabas. Wala na siyang malay oh. Natataranta nilang nilapitan si Adonis. Lumapit na rin si Mang Sibal. Hindi na rin mapigilan ni Janina ang mapaluha. Nako, hindi ko na kayang gamutin to. Masyadong malalim. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Noong mga sandaling yon ay buti na lang may dala silang tricycle. Agad nilang itinakbo sa ospital si Adonis. Nakaabot naman sila at naasikaso ang lalaki. Pero habang nasa pasilyo sila ng ospital, hindi naman sila mapakali. Kabadong-kabado at naiiyak na rin na baka ikamatay ni Adonis ang nangyari. Pero makalipas lang ang halos 2 oras, lumabas ang doktor at sinabing nasa tamang kondisyon na ang lalaki. Nakahinga naman sila ng maluwag. Bandang umaga, nagkaroon na ng malay si Adonis. Pre, akala ko talaga, inunaan mo na ako eh. Hindi mamamatay ang masamang damo, pre. Nasaan pala si Bimbo? Ayos lang ba ang anak ko? Ayos lang naman siya. Pinatulog na muna namin siya sa tricycle. Kasama niya si Mang Sibal. Ano, kumusta kalagayan mo? Eto, masakit pa rin ang likod ko. Sabi ng doktor malalim daw. Kako, bakit di ako namatay? Sabi, swerte daw ako. Lokong doktor yun. Pero ayos lang naman. Di ako nagsisisi na nangyari to. Ang malaga naman nailigtas ko si Bimbo. Maraming salamat, Adonis. Maraming salamat kasi pinaramdam mo talaga sa kanya na mahal mo siya. Hindi mo kailangan magpasalamat, no? Obligasyon ko yun. Obligasyon na tinakasan ko noon para lang sa sarili ko. O ikaw, Roel. O ikaw. Oh, bakit? Anong problema? Magkakaproblema tayo kapag niloko mo tong si Janina, ha? Ano bang sinasabi mo? Wala. Suko na ako. Ipapaubayan na kita sa kanya. Alam kong mas maalagaan kanya. Mas matino siya habang ako sisimulan ko palang ayusin ang sarili ko. Ang gusto ko lang, payagan mo lang sana ako makita ang anak natin. Oo naman, no. Makikita mo pa rin naman siya sa kahit na anong oras na gusto mo. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. At sana dumating ang araw na mapatawad mo ko sa lahat ng ginawa ko sa inyo ni Bimbo. Hindi ko minamadali pero handa akong paghirapan na makuha yung tawad na hinihingi ko. Magbabago na ako. Hindi ko alam kung paano sisimulan pero gagawin ko na lang ang makakaya ko. Yan! Yan ang tropa ko! Huwag ka mag-alala, Adonis. Aalagaan ko ang mag-ina mo. At kahit na maging malapit pa kami sa isa't isa ni Bimbo, palagi kong ipapaalala sa kanya na mahal mo siya. Maraming salamat, pre. Pero pag magaling na ako rito, sparring nga tayo. Laki ng katawan mo no? Sarap mong dibdiban Sige ba? Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Pero saan kaya napunta yung yaman na sinasabi ng matandang aswang, no? Inukay ko yun. Kinuha ko yung laman at pinalitan ko ng peke. Ginawa ko yun kasi gusto ko yung yaman na nandun. Mapakinabangan nyo, Janina. Kayo ni Bimbo. Napakamot na lamang sa ulo si Janina ng mga sandaling yon. Pero sa loob-loob niya, laking pasasalamat niya rin kay Adonis. Kasi kung hindi yung ginawa ng lalaki, baka nagtagumpay din sa kasamaan ang mga aswang. Makalipas ang 1 buwan, gumaling na rin si Adonis.
Nagsisimula na ito para sa bago nitong buhay. Hindi na ito umasang makakabalikan pa sila ni Janina. Ang mahalaga na lamang dito ay masaya si Janina. Samantala, sinagot naman na ni Janina ang lalaking si Ruel. At magmula noon, masaya na rin silang nagsama bilang bagong magkasintahan. Sa ngayon, masayang tinatamasa ng babae ang maginhawang buhay. Ginamit nila sa tama ang perang kanilang minana mula sa isang mayamang matanda. At dahil wala na ang mga aswang, makakapamuhay na rin sila ng mapayapa at walang halong pangamba. Wakas. Yes, hello mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong uli. Once more, tayo na naman po ay magsha-shoutout sa mga nag-comment dito sa video natin na nawawalang karinderya sa Negros. So shoutout po kay Marilyn Rafael and shoutout kay Aileen de Guzman. Ito'y galing pa sa New Jersey, USA. Wow! And kay May Adorin Bestal. Galing naman to sa Saudi. And kay Marian Baranda. Yan, from Bicol, Albay Province. Kay Marian de la Fuente. And shoutout kay Perial Dacumos. Perial Dacumos. Ayan. And kay Jordan Cañete. Ayan. And shoutout rin po kay Brent Suarez. Ayan. Kay Laila Salibana. Shoutout rin po kay Rowena Enriquez. Shoutout rin kay John Patricio. Ayan, siyempre sabi nga dito daw lagi siyang nakikinig. Okay, and siyempre kay Baby Gutierrez, shoutout rin po kay Sally Soriano, kay Inday Mix, kay Renante Inde, ilan po kay Janet Cisneros, kay Anicel, hello po, and siyempre shoutout rin po kay Pagal and kay Vidal Ayos ng Dubai. Kay Angeline Ignacio, yan, listening from California. Wow naman. And siyempre kay Ami Pacana. Hello rin po kay Elisias Torres. Ayan po, and shoutout rin po kay Marilu. Yan, galing po daw siya sa na lagi siyang nakikinig. And kay Marilyn Libancel. Nako, tama ba yun? Coming from Zamboanga del Sur po siya. Okay, kay Bernadita de la Cruz. Ayan, ako, nakadikit-dikit na yung mga letters niyo. And kay Flor de Liza Abadilla, hello po. Ayan, and syempre, sa walang sawa po na lagi pong nagko-comment at sumusubaybay kay Earhart The Great Vlog. Tama ba? Earhart The Great Vlog. Sabi niya, wow, thank you kabanong sa special mention. Yan. Sa Paris, France, grabe. Buti pa yung boses ko nakarating sa Paris, France. Alam niyo po, Miss Earhart The Great Vlog, yan po ang isa sa mga pangarap ko na marating ang Paris, France. Sana kailan kaya. And kay Josie 2575, kay Julius Cañete, ayan, and siyempre kay Eugene Vince Vicente sa Boracay naman to. Nako, Vicente at Edmar Vizca, sana makapunta ako sa Boracay, sana naman may sponsor. And kay JB Vlog, hello po, kay Vilma Bautista, and kay Joy Marie Teves, hello po. Ito naman po siya po nasa Hong Kong. Naku, grabe, no? Hello, shoutout po sa mga OFW natin, no? And kay Cynthia Lieva. Naku, tama po ba yung sinabi ko? Ayan, ito naman po sa po, Texas, USA. Aba, grabe, no? And kay Rosie Calueg, ayan, sa Quezon City naman po siya. Isa sa pinakamalaking listeners natin ay galing sa Quezon City. Kay Marilyn Eliar, ayan po sa Olongapo City naman. Kay Nestor Bauyon, ayan, hello po. And siyempre kay Juliet Peñaranda. Shoutout rin kay Palaboy ng Dubai 1983. Ito po galing pa ho sa UAE while working sa Dubai Mall. Sabi niya kung hindi ko daw siya isa shoutout yayang gawin daw niya ako gamit ang palipad hangin. Ingat po kayo dyan sa UAE. Ayan, kay Jocelyn Tanola. Galing naman po ito sa Riyadh. Naku, grabe naman. And kay Ira Evangelista. Hello po. So, shoutout rin po kay Lolim Mahilom from Singapore and kay Xiao Ma TV. Hello po.
So, ayan po, no, sana po ituloy-tuloy sa mga susunod natin po na mga video. Mag-comment lang po kayo ng mag-comment kasi randomly po ako sa shoutout ng mga pangalan, no? Kaya sana po, patuloy lang po. Pag hindi ko kayo na shoutout ngayon, pasensya na po kasi talaga very limited time ang binibigay sa atin sa shoutout. Basta paunahan na lang, minsan sa unahan po ako, minsan sa dulo ko tumitingin, kaya random po, no? Pero once again, coming from the bottom of my heart, thank you very much po sa lagi niyong pagsubaybay sa akin. Medyo namamalat na nga po ako pero sige lang, basta para po sa inyo ay magnanarrate po tayo, magbibigay tayo ng mga kwento para makapagpatanggal ng stress at makasama niyo po ako sa inyong pagtatrabaho at sa inyong pagpapahinga. Maraming salamat po once again. Ito po si Kabanong nagsasabi na God bless you all. Ingat po kayo palagi and I love you all.